Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 1101. Bakit kayo nakatitig lang sa akin? Sagutin ang tanong. Inilibot ni Levi ang mga mata sa mga tao. Nanatiling tahimik ang lahat sa ibabaw. Sa loob, sila ay bumulalas, gayunpaman. Well, ito ay dahil ikaw ang Diyos ng digmaan. Paano tayo hindi matatakot? Siya kasi. Halos ilantad ni Peter ang pagkakakilanlan ni Levi, ngunit nag-react si Bert sa oras upang ihinto ang kanyang pahayag. Ms. Lopez, kamukhang kamukha ni Mr. Garrison ang ating Mr. Tyrone. Noong una tayong magkita, akala nating lahat ay dumating si Sir. Oo, masyado silang magkamukha, lalagyan ng nobela. Walang makahinga ng maluwag sa kwarto. Ngunit si Zoe lang ang tumanggap ng paliwanag ni Bert nang hindi na nag-isip pa. Sapat na kapanipaniwala ito na kilala ng lahat si Levi sa unang pagkakataon at natakot dahil kamukha niya si Tyrone. Iyon lang. Iyan ay may katuturan. Kaya, ano ang gusto mo? Nakikinig ako. Ang kanyang tono ay may bahid ng pangamba, wala siyang magandang pakiramdam tungkol sa party na naruroon sa harap niya. Pakiramdam nila ay wala silang nagawa. Tumawa lang si Levi at sinabing, "Honey, ang gusto lang nila ay kailan tayo." Hindi na kailangan ng maraming tanong. Pagkatapos, lumingon sa may katuturang mga tao, si Levi ay naiinip na sumigaw, "Ihain ang mga pinggan." Ang pagkain ay halos panahon ng kapigatian para sa karamihan sa hapag, maliban kay Levi at Zoe. Ang lalaki ay niluluto ang pagkain habang ang kanyang asawa ay pumipili ng mga masusustansyang pagkain upang mapanatiling malusog ang kanyang sanggol. Samantala, ang iba ay kumakain sa patuloy na kaba. Marami ang basang-basa sa malamig na pawis habang ang kanilang isipan ay gumagala kung saan-saan. Ganyan ang pakiramdam ng kumain kasama ang isang halimaw na maaaring mabigla anumang oras. Pakiramdam nila ay sinisiyasat sila, at ang isang maling hakbang ay magreresulta sa isang nakamamatay na katapusan. Ang simpleng pagkain ay halos nagbawas ng haba ng kanilang buhay sa oras na ito ay natapos. Ang sarap ng pagkain ngayon. I look forward to more in the future, sabi ni Levi habang inihatid si Zoe palabas. Nataranta ang ginang. Heto na, simpleng pagkain lang, at wala nang iba. As if reading her mind, Levi pacified, "Honey, don't overthink it. Gusto lang talaga nilang kumain." Nginitian niya ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Zoe na hindi kailangan ang kanyang mga alalahanin. Marahil, maaaring maging maluwag si Tyrone balang araw. Kung tutuusin, magkadugo pa rin sila. Nang umalis si Levi, halos bumagsak ang kumpanya ng sabay-sabay sa kanilang mga upuan, na nakahinga ng maluwag. Ang pagkain ay lantarang mas nakakapagod sa pag-iisip kaysa sa malaimpyernong buwan ng pagsasanay na katatapos lang. Muntik na silang masira on the spot. Ito ay tunay na isang sandali ng pagmamalaki at kapahamakan para sa angkan ng Garrison, komento ni Bert habang nagbubuntong hininga. Sa sandaling ito, isang tawag ang dumating mula sa pamilyang Garrison. Umalangaw-ngaw ang boses ni Damian mula sa linya. "Bert, sabihin mo sa akin kung paano nangyari ang lahat." Labis na nag-aalala ang pamilya. "Narinig ko na ang instructor ng training camp ay isang napaka-extraordinary na tao." Tama na. Binuod ni Bert ang mga nangyari sa kanya. Natuwa si Damian, "Wow. Iyan ay medyo kahanga-hanga. Proud ang pamilya sa inyo." At tungkol sa instructor, siya ang Diyos ng digmaan. Hindi iyon ang unang pagkakataong nagpahayag si Bert ng ganoong paghahayag sa isang tao, ngunit ang mga reaksyon na natatanggap niya ay palaging pareho, puro pagkabigla. Ang tulalang Damian ay nahulog sa mahabang katahimikan. Nang sa wakas ay natauhan na siya, halos hindi mapigilan ang pananabik sa kanyang boses. "Ang Diyos ng digmaan. Napakaswerte ninyo lahat. Ibig sabihin, pinili kayo ng Diyos ng digmaan sa Iron Brigade." Napaka-proud ng pamilyang Garrison. Si Tyrone ay magbibigay ng isang salita ng papuri sa aming susunod na pulong ng anibersaryo. Ang mga junior na ito ay napakahusay at nagdala ng labis na pagmamalaki sa angkan, naisip niya. Tuwang-tuwa si Bert sa sagot nito. Ang isang salita ng paninindigan ay palaging mahusay, ngunit ang pagtanggap ng gayong papuri mula kay Tyrone mismo ay ang pinakatanggap na anyo ng papuri sa angkan ng Garrison. Ngunit sa pag-alala sa pagsubok na naganap,
Nakita ni Bert ang kanyang espiritu na hangin na kaagad. I have one more thing I want to say. And hopefully, may parating ito kay Sir. Anong nangyari? Halatang napukaw ang kuryosidad ni Damian. Kakakilala lang namin ni Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 11:02. Nagtataka na tanong ni Damian, ano ang masama kung makilala mo siya? Maaari mo bang hilingin kay Sir na ibalik ang katayuan ni Levi at ibalik siya sa pamilyang Garrison? Ito ay magdadala ng napakalaking kaluwalhatian sa angkan, lalagyan ng nobela. Seryosong binigkas ni Bert ang bawat pantig. Umalangaw-ngaw ang tawa ni Damian sa tawag nang sumagot siya, napakalakas ba ng alindog ni Levi kaya napasuko ka kaagad? Sobrang disappointing nyo guys, but anyway, I will convey your words to Sir. Nang ihatid niya ang impormasyon kay Tyrone, nagalit ang huli. Anong meron sa mga junior na ito? They're speaking up for Levi just because they met him once. Ang daming letdown. Narinig ko na ang unang aral sa kanila ng God of War ay tungkol sa paggalang. Kaya lang siguro. Nagpaliwanag iyon para kay Tyrone. Nakita ko, hindi ako nagdududa sa bisa ng mga aral na ibinigay ng Diyos ng digmaan. Tapos, biglang nagbago ang tono niya. Pero military rule nila iyon at walang kinalaman sa amin. Ang aking personal na pilosopiya ay igagalang ko lamang ang mga karapat-dapat sa aking paggalang. Ang isang tulad ni Levi ay hindi makakakuha nito maliban kung siya ay nagpapakita sa akin ng kanilang tunay na kapangyarihan. Sumang-ayon si Damian, tama ka kahit na matapos ni Levi ang hamon matapos ang 1 taon, malayo pa iyon sa paggalang sa amin. Matatanggap lang namin siya sa pamilya. Ang nakatatandang lalaki ay nabalisa na idinagdag, para makuha ang aking paggalang, dapat man ay mayroon siyang lakas na kapantay ng mga nasa nangungunang 10 ng Saber Leaderboard. Kung talagang ganoon kalakas siya, literal na ilalagay ko siya sa isang pedestal at ipaparada ko siya sa paligid ng bahay. Alam na alam ni Tyrone ang tunay na lakas ng top 3 dahil nagmula sila sa pamilyang Garrison. Sila ay mga taong iginagalang ni Tyrone. Kung gusto ni Levi ang kanyang paninindigan o nais niyang pagsisihan ang kanyang mga desisyon, dapat ay nasa antas man lamang siya ng 3 beses bago magsalita. Pero siguradong hindi siya makakamit ni Levi. Ang nasabing top 3 ay ang kinatatakutang trio ni Erudia. Anumang dayuhang kapangyarihan ay manginginig sa takot at doble sa paghihirap kapag marinig ang kanilang mga pangalan. May isang tanyag na kasabihan na nagsabi, ang mga nakarank sa Saber Leaderboard ng Erudia ay maaaring magpabagsak ng isang batalyon na may 10,000 tropa. Paano na kaya si Levi sa ganoong antas? Ngunit ang nakikita kabalintunaan sa lahat ay naghihintay sa kanya si Levi ang nagrerango sa Saber Leaderboard. Napangiti si Damian sa panunuyan ni Tyrone at idinagdag, totoo iyon kung si Levi ay nasa parehong antas ng pangkat ng 3, gagawin ko siyang susunod sa linya para sa titulo sa halip. Speaking of that, Tyrone said, I plan to officially name you my heir after the bet with Levi. Magkakaroon ng handover ceremony. Natuwa si Damian sa balita. Hanggang ngayon, hindi alam ng lahat ang susunod na siya Sir, wala pang opisyal na handover ceremony na ginanap. Ngayong sa wakas ay nagpa siya si Tyrone na makipag-date, nasa Cloud9 si Damian. Labis siyang nagpasalamat sa lalaki. Ginawa ito sa parehong araw ng tunggalian. Napakagandang petsa iyon, ama. Napangiti si Damian. Gusto kong ipakita sa mundo kung ano ang kaya ng anak ko, at patunayan na hindi lahat ay kayang maging kasing kakayahan mo, pagpuri ni Tyrone na may malamig na tawa. Sa gilid, sumingit si Olivia, sa tingin ba ni Emma, ipagmamalaki niya ang kanyang anak. Ipapakita ko sa buong Erudia na mas malakas ang anak ko kaysa sa kanya. Tiwala siya kay Damian, at hindi na makapaghintay na malapit na ang araw ng showdown. Nang pumutok ang balita na gaganapin ang seremonya ng handover sa parehong araw ng tunggalian, alam ng lahat na sinadya ito ni Tyrone. Anuman ang naging kalagayan ni Levi noong araw na iyon, ihahambing niya kay Damian at ipapakita kung gaano kagaling ang huli kumpara sa una. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 11:03. Halatang nadismaya si Emma sa balita ng pagbigay. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Levi ang susunod sa linya. Ang tanging gusto niya ay ang kanyang kakayahan ay kilalanin ng pamilya Garrison. Kitang-kita ni Zoe ang kanyang pagkalungkot. Pag-aaliw niya, Inay,
Ayos lang. Hindi natin kailangang ikumpara ang ating sarili. Mamuhay tayo ng mapayapa. Ang mga paghahambing ay karaniwang nagbubunga ng walang anuman kundi isang bagong pakiramdam ng kababaan, lalo na kung ang isa ay inihahambing ang kanilang sarili sa mga tao ng angkan ng Garrison. Mas alam ni Zoe na tumutok na lang sa pang-araw-araw na buhay. Parang may epekto kay Emma ang mga sinabi niya. Medyo natuwa, tinanggap ng ginang ang matalinong mga salita ni Zoe. Totoo iyon, medyo masaya ang buhay namin ngayon. Ipagpatuloy lang natin ang ganitong paraan. Pagbabago ng topic, sinamantala ni Zoe ang pagkakataong humingi ng group photo na magkasama. Nagkaroon ng interes ang ginang sa pagdodokumento ng kanyang pang-araw-araw na buhay at ang mga pagbabagong nangyayari. Marami na siyang nakuhang litrato bilang paggunita. Levi, sumali ka din sa litrato. Sigaw ni Zoe. Kung tatanungin ng ginang, ang pagtanggi sa huling bagay na gagawin ng lalaki. Tumakbo si Levi at sumama sa litrato. Kumuha ng ilang snapshot si Zoe at nagpas siyang i-upload ang mga larawan sa kanyang overseas social media account. Ang gusto lang niya ay ipagmalaki ng kaunti ang tungkol sa kanyang maligayang pamilya ng 4. Kung hindi, kadalasan ay hindi niya ugali na ibahagi ang kanyang buhay online. Kahit na mag-post siya, ito ay nasa kanyang overseas account, para walang makita sa kanyang malalapit na kaibigan at kamag-anak ang kanyang mga update. Ang tila hindi nakakapinsalang desisyong ito na mag-post ngayon ay nagresulta sa isang pandaigdigang kaguluhan. Sa loob ng 10 minuto, ang mga larawan ay umabot sa mahigit 10 milyong pagbabahagi online. At ang mga numero ay lumago at lumago lamang. Sa rate na ito, ang bilang ng mga view ay madaling umabot sa higit sa 1 bilyon sa loob lamang ng mas mababa sa isang oras. Ang dahilan sa likod ng patuloy na virality ay simple, si Levi ang nasa larawan. Sa Erodia, ang lahat ng impormasyon tungkol kay Levi ay mahigpit na pinananatiling lihim. Kung ang isang larawan niya ay na-upload sa loob ng Erodia, subukan itong ma-censor. Ngunit ang parehong pagiging confidential ay hindi umiiral doon. Dahil dito, nang i-upload ni Zoe ang mga larawan, nakilala agad ng outside world si Levi. Kumalat na parang apoy ang balita ng kanyang mga larawan, at hindi nagtagal ay nagkaroon ng kaguluhan sa buong mundo. Sa partikular, daan-daang mga bansa at mga organisasyon sa ilalim ng lupa ang nabalisa sa kanilang bagong natuklasan ang makapangyarihang Diyos ng digmaan ay may buntis na asawa. Ito ay nakakagulat na balita sa buong mundo. Si Levi ay isang walking legend mula nang sumupil niya ang 18-Nation Alliance. Ang Diyos ng digmaan ay pinagkaisang itinuring ng daan-daang mga bansa bilang ang pinakamasamang bangungot na umiral. Sa katunayan, may kasabihan na, hanggat naruroon ang Diyos ng digmaan, hindi maaaring salakayin si Erodia. Sa madaling salita, hanggat nabubuhay pa si Levi, si Erodia ay mananatiling hindi malalampasan. Ang mga dayuhang kapangyarihan ay walang magawa kundi ang matakot sa kanyang patuloy na galit. Dahil dito, kinasusuklaman siya ng ibang bansa at hindi mabilang na mga tao ang gustong patayin siya. Ang hindi mabilang ay hindi pagmamalabos. May isang beses na gumawa ng isang tabula sayon at tinansya na higit 10 milyong tao ang nagnanais na siya ay mapahamak. Bilang resulta, hindi nakakagulat na nangunguna si Levi sa international hit list na may bounty na daan-daang bilyon sa kanyang ulo. Bagamat ang bounty ay lubhang kaakit-akit, walang sino man ang nakakumpleto nito hanggang ngayon. Malinaw ang dahilan, walang kahinaan si Levi. Nasanay na siya sa mga pagtatangka ng assassination. Sa katunayan, siya ay halos isang target ng isang assassination bawat nabubuhay na segundo dahil sa napakaraming tao na interesado sa premyong pera. Marami ring mga tao na gumugol ng maraming taon sa pagsisikap na hukayin ang kanyang mga kahinaan, ngunit lahat ng kanilang pagtatangka ay hindi nagtagumpay. Sa conclusion, si Levi ay napakalakas, masyadong makapangyarihan. Talagang tinupad niya ang kanyang titulo bilang Diyos ng digmaan. Walang paraan para patayin siya. Ngunit nagbago ang lahat sa araw na ito dahil sa kanilang mga larawan. Ang makapangyarihang Diyos ng digmaan ay may sakong Akilis ang kanyang buntis na asawa. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1104. Sa pinakamahabang panahon, imposibleng makahanap ng anumang impormasyon tungkol kay Levi. Ang kanyang background sa pamilya at ang mga taong karanasan sa kanya ay nabura lahat mula sa database ni Erodia.
Nang mabalitaan ng mga tao na si Levi ay isang ulila, ang kanilang kawalan ng pag-asa ay nadagdagan na nahihirapan na wala silang matatandang magulang na banta sa kanya. Bilang isang resulta, walang ibang paraan upang talunin ang hindi magapi na Diyos kundi maging mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, ngayong nalantad sa mga litrato ni Zoe na si Levi ay may ina at buntis na asawa, alam ng lahat ang kanyang nakamamatay na kahinaan. Ang lumang kasabihan ngayon ay hindi na tumayo. Ang natitirang bahagi ng bansa sa wakas ay natagpuan ang pagbubukas upang ibagsak si Herodia. Ang Diyos ng digmaan ni Herodia, na ang pag-iral ay ang bane ng daan-daang mga bansa, ay may isang linya ng kahinaan na ang lahat ay hindi makapaghintay na pagsamantalahan. Sa mga taong iyon, ang 18-Nation Alliance, sa partikular, ay nasa hysteria. Dumating na rin sa wakas ang kanilang pinakahihintay na pagkakataon para sa paghihiganti. Ang isa pang grupo ng mga tao na parehong nagalit ay ang mga tumitingin sa hindi kapani-paniwalang kaloob. Nadagdagan lang ang apela ng tumaas ang bounty reward ng 10-10 bilyon sa isang kisap mata dahil sa kontribusyon ng maraming may kaya na individual. Inaasahan ng mga contributor na ito na maalis si Levi ng mabilis at walang awa hanggat maaari. Ang pagkakaroon ni Levi ay nakompromiso ang napakaraming interes ng mga tao. Dahil alam na mayroon siyang hindi mabilang na umiiral na mga kaaway na uhaw sa dugo upang pabagsakin siya, dinagdagan nila ang bounty prize money upang mapabilis ang momentum na alisin siya. Sa madaling salita, ito ay tinatawag na paghampas sa bakal habang ito ay mainit. Sa buod, ang mundo ay nagsasaya para sa nalalapit na kamatayan ni Levi. Inaasahan ng 18-Nation Alliance ang araw na mahuhulog si Herodia sa kanilang mga kamay. Interesado rin ang iba pang dayuhang puwersa na makibahagi sa pag-ataking ito. Maraming iba ang hindi makapaghintay para sa kanilang sariling mga personal na pakinabang na kasunod din ng pagkamatay ni Levi. Samantala, nanatiling walang pakialam si Zoe sa pandaigdigang kaguluhan na nag-alab sa kanyang mga larawan. Sa conclusion, isang revolusyon ang mangyayari sa sandaling bumagsak si Levi. Iyon lamang ay isang testamento sa banta ng Diyos ng digmaan sa lahat ng ito. Maaaring isa lamang siyang individual, ngunit kaya niyang takutin ang buong mundo. Walang naglakas loob na lapitan si Herodia dahil sa kanya. Nang sa wakas ay suriin ni Zoe ang kanyang account, ihagis niya ang kanyang telepono sa lupa dahil sa gulat. Oh my, what on earth happening? Ha? Bakit may bilyon-bilyong likes, kasama ang libu-libong share at komento? Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Naghahalusinate ba ako? Pinaglalaroan ba ako ng mga mata ko? Ang isang post sa kanyang account ay karaniwang nakakakuha ng halos 100 likes. Bakit ang kanyang mga pinakabagong larawan ay nakakuha ng labis na traksayon? Dahil sa hindi makapaniwala, ikinukwento niya ang mga numero ng engagement. Nang maglaon, napagpasyahan niya na ang kanyang mga mata ay talagang maayos at gumagana. Ang mga numero ng pakikipag-ugnayan na ito ay malamang na nakabasag ng ilang mga record sa plataporma, naisip niya. Anong nangyayari? Muli namang sinuri ni Zoe ang post, ngunit napatunayang hindi panaginip ang kakaibang katotohanan. Sa gitna ng kanyang pagkalito, may isang bagay na maaari niyang tiyakin ang mga numerong ito ay walang kinalaman sa kanya o kay Emma. Kung tutuusin, halos 30 taon nang nakakulong ang nakatatandang babae. Naiwan siya kay Levi bilang pangunahing pinaghihinalaan para sa pagudyok sa kaguluhan na ito. Ang mga pag-like, komento, at pagbabahagi ay hindi maaaring para sa iba, naniniwala siya, lalagyan ng nobela. Malaki ba ang impluwensya ni Levi sa ibang bansa? Kinusat niya ang kanyang mga mata at muling tiningnan ang mga numero. Walang nagbago sa dati. O sige, maraming comments. Hayaan mong suriin ko sila. Pagbukas ng seksyon ng mga komento, isang komento ang nakakuha ng kanyang mata. Ang Diyos ng digmaan ng Herodia. Bulong niya sa sarili. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1105. Nang ipagpatuloy ni Zoe ang pagbabasa ng komento, tinanggal ito. Walang iba kundi isang blankong pahina ang sumasalamin sa screen ng kanyang telepono. Ni-refresh ang pahina, napagtanto niyang wala na rin ang lahat ng iba pang komento. Nawala din lahat ng likes. Parang walang nangyari at naging normal na ulit ang lahat. Phew, system error lang. Nakakatakot iyon. Ang bilyon-bilyong likes na iyon. Hindi maisip.
Ito ay hindi bihira na makita ang mga ganitong sistemang hikap siya ay nakatagpo ng mga ito bago sa ibang software. Ang mga ipinapakitang numero ng pakikipag-ugnayan ay parehong naging ganap na gulo sa panahon ng mga aberya. Nawala ang tensyon sa kanyang katawan habang nakahinga siya ng maluwag at napangiti. Ngunit ang katotohanan ay malayo sa inaakala niya. Ang totoong nangyari ay may isang taga-erudiya ang nakapansin sa mga litrato ni Zoe at agad na nilock ang kanyang account para hindi matingnan pa ng iba. Ipinarating ni Zoe ang pagsubok sa kanyang asawa, sinabi sa kanya kung paano nagkaroon ng system error ang mga na-upload na larawan sa kanyang account sa ibang bansa, na naging dahilan upang makakuha sila ng bilyon-bilyong likes at 10-10 milyong share. Ang mga komento ay talagang nakakatuwa, may nabasa tulad ng If God of War, o isang bagay. Ano? Natigilan si Levi sa kinatatayuan. Lalong naging pilit ang ekspresyon niya, lalagyan ng nobela. Napagtanto niya ang bigat ng sitwasyon, agad siyang nag-alala sa kaligtasan ni Zoe at Emma. Lalong lumala ang kanyang pag-aalala dahil buntis ang kanyang asawa. Alam niya ang mga puwersang kinakalaban nila, hindi lang sila ang mayayamang sinaunang pamilya, ngunit kasama rin ang 18 Nation Alliance, daan-daang dayuhang kapangyarihan, at 10-10 libong organisasyon. Ang pinagsanib na puwersa ay napakalakas, at sino man ay maaaring mag-atake kahit saan mang oras. Isang ulap ng kawalang katiyakan ang bumungad, at iyon ang talagang yumanig sa pagtitiwala ni Levi. Siya ay hindi eksakto natakot para sa kanyang sarili, sa halip, natatakot siya sa hindi kilalang ito at kung paano ito malalagay sa panganib sa kanyang mga mahal sa buhay. Alam niyang kaya niyang protektahan si Zoe hanggat nasa tabi niya ito. Pero may mga pagkakataong hindi niya ito makakasama. Mayroong maraming mga bagay na maaaring magkamali, at hindi siya sigurado kung siya ay sapat na alam sa lahat upang makabuo ng isang walang kabuluhang counterplan. Lalong nagalit si Levi. Habang humihinga siya ng malalim, ang hindi pangkaraniwang pagmumukha niya ay nag-aalala at nag-usisa kay Zoe. "Darling, okay ka lang ba?" Pilit na tumawa si Levi habang tumugon, "Billions of likes. Pwede bang mangyari ang ganyan?" Sa loob-loob, nagpasya siya. Sa halip na sayangin ang lahat ng kanyang lakas sa pag-aalala, alam kong kailangan niyang maging mas mahigpit sa pagkakataong ito. Ang sinumang maglakas loob na hawakan ang kanyang mga mahal sa buhay ay makakatagpo ng isang kakilakilabot na kapalaran. Kahit na sinubukan nilang tumakbo, hahabulin niya sila. At kapag nagawa niya ito, hindi siya magdadalawang isip na patayin sila. Sa madaling salita, ang sinumang may sapat na katapangan upang masaktan siya ay mag-imbita sa kanilang sariling pagkamatay. Boses ni Zoe ang nagpatalsik sa kanya mula sa kanyang pag-iisip. Ang mga numero ay ganoon dahil nagkaroon ng error sa system. May nakilala din akong ganyan dati. Nakakahiya na hindi ko nabasa ang karamihan sa mga komento. Ang kanyang tono ay may bahid ng panghihinayang dahil gusto niyang basahin pa niya ang mga komento bago sila mawala. Samantala, sinubukan ni Levi ang lahat para ibahin ang usapan. May nakaplaster ng ngiti, sumagot siya, "Sige, huwag kang mag-alala. Alagaan ang iyong katawan at kapag dumating ang aming sanggol, maaari kaming kumuha ng maraming larawan hanggat gusto mo." Uso ngayon ang pag-post ng mga larawan ng bagong panganak, at naisip na ni Levi kung paano ito gagawin ni Zoe kapag isilang ang kanilang anak. Ang tanging misyon niya ngayon ay tiyak na walang mangyayaring masama hanggang sa dumating ang araw ng paggawa. Ang gawain ay magiging mapaghamong, kailangan niyang pigilan ang lahat ng panganib habang pinapanatili si Zoe sa kadiliman tungkol sa lahat. Ang pinakamahalaga, kailangan niyang tiyakin na hindi alam ang Northampton, kundi ang buong Erudia ay magiging isang hindi malalampasan sa lugar. Hindi niya matitiis ang anumang gulo. Sa puntong ito, hindi niya maiwasang mapangiti kung gaano kaliit ang taya ni Tyrone kumpara sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Habang iniisip ng lahat ang angkan ng Garrison ang nakikitang balakid na kailangan niyang magtagumpay, mas alam ng lalaki, ang mga Garrison ay matapat na hindi ng kahit isang banggitin. Sa halip, ang kasalukuyang krisis ay karapat-dapat sa kanyang pansin sa ngayon. Kung hindi nangyari ang kabiguan na ito, mas magiging kumpiyansa siya na walang mga sakuna na magaganap sa panahon ng pagbubuntis. Pero tapos na ang ginawa, naka-move on lang siya at naghanda ng contingency plan. Nagsimulang kumilos, natagpuan niya ang Asher Dragon at nagbilin, ang sitwasyon ay medyo mahirap ngayon. Kailangan nating maghanda ng maaga.
Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1106. Naiintindihan. Simula ngayon, delikado na tayo. Kahit anong pilit natin silang pigilan, may mga kalaban pa rin na papasok sa Erodia, nakasimangot na sabi ni Phoenix. Kung tutuusin, kung talagang darating ang kalaban-laban kay Levi, tiyak na hindi sila magpapadala ng isang taong karaniwan. Ang mga ipinadala ay tiyak na ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Kaya naman, magiging mas mabigat ang mga responsibilidad ng bawat isa. Napabuntong hininga si Levi. I don't wish to trouble too many people regarding this, kaya ayusin mo na lang ang sarili kong tao para dito. Phoenix, pakisuri kung aling team ang idol sa ngayon. Ngumiti si Phoenix at sumagot, Sir, natapos na ng Spectre Army ang kanilang misyon. Mabuti, pagkatapos ay ipatawag ang Spectre Army at ang Cavalry Regiment. Gagawin iyon. Utos ni Levi. Walang gaanong tao sa Spectre Army. Sa katunayan, ito ay binubuo lamang ng 5 miyembro. Ito ay isang espesyal na hukbo na itinatag ni Levi. Gaya ng ipinahihiwatig mismo ng pangalan, sila ay parang mga multo, na mailap na gumagalaw sa larangan ng digmaan. Madalas silang pumatay nang hindi inilalantad ang kanilang sarili. Tulad ng mga mamamatay tao, inatake nila ang sakong Achilles at pumatay sa isang galaw lamang. Ang Spectre Army ay lubhang nakakatakot. Ang pinakamahalagang punto ay ang karamihan sa kanilang mga kaaway ay hindi lang alam ang pagkakaroon ng gayong hukbo. Ang pagkakita sa kanila ay nagpapakita na ang kamatayan ay humahabol sa iyo. Ang Spectre Army sa ilalim ng God of War ay nanatiling hindi kilala ng maraming tao. Maliban kay Levi, walang nakakaalam kung ano sila. Kahit na ang Asher Dragon at iba pa. Ang hukbong ito ay pumasok sa ilalim ng utos ni Levi. Kahit na ang pagkakaroon ng Spectre Army ay hindi alam ng iba, alam ng kaaway ang pagkakaroon ng tropa at sila ay takot na takot sa buto. Mahirap sabihin kung kailan sila tatarget ng mga multo sa larangan ng digmaan. Kasama ang Spectre Army at ang Cavalry Regiment, bilang karagdagan sa kanyang sariling presensya, walang sino mang makakagawa ng kamay kay Zoe. Si Zoe ay lubos na walang kamalay-malay na isang larawan ay nagdulot ng napakalaking kaguluhan sa buong mundo. 10,000 puwersa at organisasyon sa ibang bansa ang nagsimulang hindi mapakali. Hindi mabilang na mga mata ang nakatutok sa kanya. Ang kanyang net worth ay tumataas din, umabot sa 100 bilyon. Mayroon ng mga pabuya na inisyo sa ibang bansa na hindi bababa sa 100 milyon para sa pagbibigay ng tiyak na impormasyon tungkol kay Zoe lamang at 100 bilyon para sa paghuli sa kanya. Bilang karagdagan, ang sino mang makapatay kay Levi ay bibigyan ng 200 bilyon. Bukod pa riyan, patuloy na tumataas ang halaga ng pabuya. Samantala, sa isang maliit na isla sa ibang bansa. Ito ay ang teritoryo ng Atlantis. Ang Atlantis ay miyembro ng 18-Nation Alliance na natalo ni Levi noong nakaraan, lalagyan ng nobela. Mayroong ilang mga helicopter sa maliit na isla at isang marangyang yate sa pantalan. Marami ring fully armed guard na nakatayo sa paligid. Sa isang tirahan sa isla, 12-dosenang tao ang nag-uusap ng kanilang isyu. May mga litrato ni Zoe at Emma sa screen. Ang mga taong ito na naruroon sa tirahan ay lahat ay natalo ni Levi. Sila ay mula sa 18-Nation Alliance at nasakop ni Levi sa loob ng halos 5 taon, na labis na nahihiya. Nang ma-expose ang litrato ni Zoe, sila ang pinaka-excited na party. Kung tutuusin, hindi rin sila makapaghintay na mauna sa pagkilos. Kailangan naming mauna sa lahat. Kung papatayin natin si Levi Garrison, ang kahihiyan na naranasan natin sa lahat ng mga taon na ito ay mawawala lahat. Ma'am, kung gayon, ang susunod nating hakbang ay magpapadala ng 30 nangunguna sa sarili kay Erodia upang hulihin ang 2 babaeng ito. Maghintay, 30 ba sa kanila ay sapat na? Dapat sapat na. Ang mga nagtanong manlalaban na ito na pinili sa pagkakataong ito ay sapat na upang karibal ang mga nag-aabang na manlalaban sa Saber Leaderboard ng Erodia. Sa kanilang synergy at sa ating pagtutulungan sa dilim, tiyak na magtatagumpay tayo. Hindi pa sapat. Magpapadala ako ng 100 mahusay na sinanay na mga mandirigma para abalahin si Levi Garrison at pagkatapos ay hahayaan natin ang 30 lalaking ito na humawak sa kanya. Sa ganitong paraan, mas mataas ang posibilidad na manalo. Ang video na ito ay edited by Herban TV.
Kabanata 1107. Ang mga taunang kalaban ni Levi ay abala sa pagtalakay kung paano masisiguro ang kanilang panalo. Dapat nilang makuha sina Zoe at Emma o alinman sa kanila. Naglabas sila ng maraming plano, at ang gusto lang nila ay tagumpay. Iba ngayon na natukoy ang kahinaan ni Levi Garrison. Noong nakaraan, hindi sila nakakagawa ng anumang pamamaraan. Kahit na tumayo si Levi Garrison at hayaan silang mag-atake, walang sino man ang maaaring pumatay sa kanya. Hindi lamang ang 18-Nation Alliance na natalo ni Levi ang nambibiktima kay Zoe, ngunit pareho rin ito sa maraming iba pang puwersa mula sa ibang bansa. Lahat sila ay pinupuntirya si Zoe. Ang isa sa kanila ay si Weldrick na nasakop ng mga hayop na pinamumunuan ni Williamson. Ang kanilang pagmamataas ay ganap na dinurog ni Williamson mula sa kanluran. Sa pagkakataong ito, matapos malaman ang tungkol sa pag-iral ni Zoe, nagsimula silang maghabi ng masamang balak. Si Weldrick ay palaban sa mga matitigas at masungit nitong mga tao. Ang mga tao sa Weldrick ay nagtataguyod para sa martial arts bilang isang paraan ng pamumuhay. Nagkaroon din ng leaderboard sa Weldrick na kilala bilang Saga Leaderboard, katulad ng Saber Leaderboard sa Erudia. Itinuring ang lahat sa Weldrick na parang mga Diyos ang mga nakalista sa leaderboard. Sa pagkakataong ito, lahat ng nasa Saga Leaderboard, na binubuo ng 100 mahuhusay na manlalaban ay pawang papasok sa Northampton. Naghahanda na mahuli ng buhay sina Zoe at Emma. Upang harapin si Levi, napunta si Weldrick sa buong round na ito. Inilalantad ang bawat isa sa kanilang trump card. Hindi lang si Weldrick kundi marami pang ibang puwersa at organisasyon ang nagpapadala sa kanila ng mga tao para umakyat din sa Northampton. Kaya naman, marami talaga ang mga kakilakilabot na manlalaban na nagtatarget kay Levi ngayong round. Isang hindi maarak na malaking bilang sa kanila. Maging ang mga assassin, mersenaryo, at hacker ay naakit ng napakalaking bounty at sumali. Sa kabuuan, ang banta na naghihintay ay mas masahol pa sa kung ano ang may isip ng isa. Kahit si Levi ay hindi inaasahan ito. Minamaliit niya kung gaano siya nakakatakot sa kanyang mga kaaway. Sa sandaling matukoy ang alinman sa kanyang kahinaan, ang mga kalaban ay sasalungat at tatarget ng galit na galit. Ang puot na kinakaharap sa oras na ito ay hindi pa nagagawa. Itinaya ng kanyang mga kaaway ang lahat ng bagay para sa kanya. Habang lumilipas ang panahon, mas detalyado ang mga nakuhang impormasyon tungkol kina Zoe at Emma. Kahit na ang impormasyon tungkol sa background ni Levi ay nakuha, natuklasan pa nila ang pamilyang Garrison. Sa una, nilayo nilang samantalahin ang pamilyang Garrison ngunit pagkatapos malaman ang relasyon sa pagitan ni Levi at ng pamilyang Garrison, lahat ay sumuko sa kanilang unang layunin. Walang pakinabang na dapat kunin, ito ay ganap na walang kabuluhan. Sa kabilang banda, sa angkan ng Garrison sa Auckland City. Ibinabalang ni Tyrone Garrison ang telepono na may naguguluhang ekspresyon. Kilala na ba si Levi? Ito na ang ikalimang tao na tumatawag para tanungin ako tungkol sa pagkakakilanlan ni Levi. Namangha siya. Ang iba sa kanila ay nagtanong, "Sir, ano po ang nangyayari? Anong nangyari kay Levi?" Lalagyan ng nobela. Parehong natarante si Tyrone. Wala rin akong ideya. Hinahanap ako ngayon ng lahat ng puwersa ng dayuhang pamilya na may kaugnayan sa pamilyang Garrison para i-verify ang pagkakakilanlan ni Levi. 5 na silang tumatawag, sigurado akong marami pang darating. Napapaisip talaga ako kung may prominenteng katayuan si Levi na hindi natin alam. Talagang naguluhan si Tyrone sa kakaibang pangyayaring ito. Kahit si Damian ay hindi nakakatanggap ng ganitong klase ng pagtrato. Paano nagkaroon ng gayong kakayahan si Levi? Habang nag-iisip siya tungkol dito, may mga papasok na tawag para kumpirmahin muli ang pagkakakilanlan ni Levi. 12 ng mga ito, naguguluhan. Ano? Ang koneksyon ni Levi sa pamilyang Garrison ay kilala pa sa mga puwersa sa ibang bansa. Oo naman, may mga pakpak ang masamang balita. Tulad ng inaasahan, ngayon kumakalat na ang katotohanan ng pagkakakilanlan ng bastos na ito bilang isang iligal na bata, kahit na ang mga puwersa sa ibang bansa ay kutsain ang mga sinaunang pamilya natin kay Erudia. Kuwait. Ang mga miyembro ng pamilyang Garrison ay lubos na hindi nasisiyahan. Naisip nila na ang reputasyon ng pamilyang Garrison ay sapat na makapangyarihan sa loob at labas ng kanilang sariling bansa.
At ito ay dahil nalaman ng iba ang pagkakakilanlan ni Levi bilang isang illegitimate son. Noon lang, nakatanggap si Tyrone ng isa pang tawag sa telepono mula sa ibang bansa. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1108. Sumagot si Tyrone sa kanyang subconscious mind, "Oo, ano ang mali? Grabe kang tanga. How dare you make bet with him?" Ngayon alam na ito ng lahat sa ibang bansa. Dahil doon, mabangis na tinapos ng tao ang tawag. Ano? Natarante si Tyrone. Bakit niya ako tinatawag na moron pagkatapos niyang malaman ang relasyon namin ni Levi? Ano ang nangyayari? Kung tutuusin, simple lang ang intensyon ng tao. Sinisiraan niya si Tyrone dahil sa kanyang nakakatawang katapangan sa pakikipagpustahan sa Diyos ng digmaan ng Erodia. Galit ba siya? Nasakop ng Diyos ng digmaan ang daan-daang bansa sa labas ng Erodia. Siya ang pinakamasamang bangongot ng libu-libong dayuhang puwersa ng pamilya. At ang moronic na si Tyrone na ito ay naglakas loob na makipagpustahan sa kanya. Hindi ba ito katawa-tawa? Oh, naiintindihan ko. He's berating me for the mean ng may superior status to bet against an illegitimate desperado. Hindi ba ito nakakasira? Ito ay talagang isang handgal na gawa. Lalo na ngayon lahat ng nasa ibang bansa ay mayroon. Nang malaman nila ang pag-iral ni Levi, ituturo nilang walang kabuluhan ang aking desisyon. Talagang hindi karapat-dapat si Levi sa atensyon ko. Walang magawa ang mukha ni Tyrone. Ngunit talagang nawalan siya ng mga solusyon. Nahawakan ni Levi ang kanyang mga sikreto, at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumaya dito. Paano niya nalaman na siya ay lubos na mali? Sa pagitan niya at ni Levi, ang may mababang katayuan ay siya mismo. Nakikita ko. Kaya ngayon ang pamilya Garrison ay kinukutya ng mga taong ito sa ibang bansa salamat kay Levi. Siya talaga ang kahihiyan ng pamilya. Maaga o huli ay gagawin niyang ipako ang pamilyang Garrison sa mga haligi ng kahihiyan. Totoo. Ang isang henyo na tulad ni Damian ay umuunlad sa dilim at ang isang basurang tulad ni Levi ay kasumpa-sumpa. Kuwit. Ang angkan ng Garrison ay ganap na walang ideya tungkol sa kung ano ang nangyayari kay Erodia. Ni hindi nila alam na pumutok ang puwersa mula sa ibayong dagat. Sa loob ng kalahating araw, ang sitwasyon ng buong mundo ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakataon. Ang lahat ay dumaan sa napakalaking pagbabago. Lahat dahil sa B***starred sa mga mata nila. Dahil lamang sa isang solong tao, ang buong mundo ay nabaliw. Ngumiti si Damian at sinabing, "Pare, nabalitaan ko na malapit ng kalabanan ni Martin si Levi. Hindi siya anghel. Haha, turuan mo siya ng leksyon baka mayabang ang bastos na iyon." Tumawa si Tyrone. Gaya ng inaasahan, umalis si Martin sa Northampton, lalagyan ng nobela. Kasama niya si Tiffany. Nagbihis na si Tiffany sa pagkakataong ito, naghahanda na salubungin si Levi sa kanyang napakagandang ayos. Para magsisi siya. Sa kabilang banda, wala nang plano si Levi na palabasin si Zoe at ang kanyang ina. May mga hindi maiiwasang panganib sa labas. Siya ay palaging nananatili sa kanilang tabi upang alagaan sila. Samantala, may balita mula sa Phoenix na marami ng mga bihasang manlalaban ang nakalusot sa Northampton ngunit mahirap itong makilala. Tanghali, daan-daang pares ng mga mata ang nagmasid kay Levi. May mga panganib sa lahat ng dako. Phoenix, Northampton ay hindi kailangang patibayin, papasukin silang lahat at mabuburin natin sila sa isang shot. Utos ni Levi. Ang gusto lang niyang gawin ay durugan ang mga ito ng kakilakilabot na ang mga takot ay tumama sa kanilang mga puso. Upang hindi na sila maglakas loob na magkaroon ng masasamang kaisipan. Kasama ko, si Erodia ang bawal na lupa. Hindi mo ba naiintindihan lahat? Nadama ni Levi na maraming tao ang nakakalimutan kung ano ang pakiramdam ng sakit sa nakalipas na 6 na buwan nang siya ay natutulog. Sa loob ng ilang oras, umabot na sa libo-libo ang mga pumapasok na mandirigma mula sa ibang bansa. Malaking bahagi ng mga ito ay kapantay ng mga big-time na manlalaban sa Saber Leaderboard ng Erodia, lalo na nang dumating din ang lahat ng mga manlalaban sa Saga Leaderboard mula sa Weldrick. Nakatago na sila sa paligid ni Levi at ng kanyang mga tao, naghihintay ng makatwirang pagkakataon na kumilos. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1109. Wow! Sa Northampton Airport, pagkababa ng eroplano,
Huminga ng mahabang hininga si Martin, siya ay partikular na dumating para kay Levi. Tapos na ang engagement, at ang pamilyang Garrison ay hindi nagbibigay ng D*man tungkol sa kanya ngayon. Kaya naman, wala nang alalahanin si Martin. Kailangang masugatan ng husto si Levi kung hindi patay. Iyon ang tanging layunin niya. May mga ibang tao na dumating sa parehong flight ni Martin. Lahat sila ay nakasombrero at naka-leather jacket. Malabo na makikita ang mga tato sa kanilang mga mukha. Napasulyap pa sila kay Martin nang madaanan siya. Ang Northampton Airport noong araw na iyon ay napuno ng hindi karaniwang mataas na bilang ng mga dayuhan. Ginoo, Preston, sobrang kakaiba sa airport dito ngayon, just then one of the personal bodyguards of Martin said with a hushed voice. Anong mali? Sabay na tumingin sa direksyon niya sina Tiffany at Martin. Ang paliparan na ito ay puno ng mga napakahusay na mandirigma sa lahat ng dako. Nararamdaman ko na lahat ng tao dito ay kakaiba. Sambit ng bodyguard habang nakatingin sa paligid. Eksakto. Naramdaman ko rin iyon. Maraming mga mandirigma sa paligid at mukhang hindi sila mula kay Erodia. At yun lang ang now-observe namin. Siguradong marami pa akong makapangyarihan sa atin. Anong nangyari? May nangyari bang mali? Kuwit. Ganon din ang nararamdaman ng ibang bodyguards. May panganib sa lahat ng dako sa Northampton Airport na ito. Napakaraming makapangyarihang mandirigma sa paligid. Ang karamihan ay ang mas malakas kaysa sa kanila. Tama ang kanilang intuition. Mula nang sabihin ni Levi kay Phoenix na tanggalin ang fortification, maraming mandirigma ang dumating na nagmamayabang. Mayroong 3 grupo ng mga tao na nagsama-sama sa parehong eroplano ni Martin. Anong nangyayari? Ano ang ginagawa ng maraming mandirigma sa Northampton Airport? Natarante si Tiffany. Ganoon din si Martin. Nabalitaan ko na may nangyari sa ibang bansa pero hindi ko alam ang mga detalye. May kinalaman kaya ito sa kung ano ang ginagawa natin dito? Tanong ng isa sa mga bodyguard. Ngunit hindi iyon dapat kasangkot sa Northampton. Sa palagay ko, maliban sa katotohanang narito si Levi Garrison, walang gaanong bagay tungkol sa Northampton. Kahit na may malaking bagay na mangyayari, dapat ay nasa Auckland City. Paano ito maaaring mangyari sa kanila maliliit na bayan na tulad nito? Bawat salitang lumalabas kay Martin ay sinasambit ng may paghamak, lalagyan ng nobela. Sila ay mula sa Auckland City kaya kapag sila ay tumingin sa ibang mga lugar, sila nadama privilege napaka-natural. Lalo na pareho sina Tiffany at Martin ay mula sa mga imperial na pamilya. Kaya naman, lalo silang naging snobbish, na iniisip na walang major na dapat mangyari sa isang hamak na lugar. Hindi tulad ng Auckland City na siyang tunay na engranding lugar. Kahit na ang pagkakalantad doon ay mas malaki at mas mahusay kaysa sa maliit na lugar. That was the reason why they were all overwhelming when they faced Levi. Not to mention the stronger Garrison clan. Kalimutan mo na, diretso na nating hanapin si Levi. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Martin. Oo naman, tumanggaw si Tiffany bilang pagsang-ayon. Hinubad niya ang suot niyang sunglass at bumungad ang mukha niya. Wow, napakaganda niya. Nang mabunyag ang mukha ni Tiffany, nagkagulo sa airport. Maraming tao ang nakapaligid sa kanya, sinusubukang kumuha ng mga litrato niya. Pagkatapos ng lahat, si Tiffany ay naglagay ng pinakakatangi-tanging pampaganda at nakasuot ng pinakamarangal at sunod sa moda na damit. Siya ay hindi kapani-paniwalang napakaganda. Isang hindi maipaliwanag na eleganteng hangin ang umaagos mula sa kanya. Iyon ay nilinang mula sa pamumuhay sa isang mayamang pamilya mula pagkabata. Ito ay isang bagay na kahit na ang mga kilalang tao ay hindi maihambing. Sa kanyang nakaraang pagbisita, natakot si Tiffany na tumanggi si Levi na ipagpaliban ang pakikipag-ugnayan dahil sa kanyang pagiging kaakit-akit. Kaya naman, sinasadya niyang magmukhang hindi kaakit-akit. Naroon sila upang ipagpaliban ang kanilang pakikipag-ugnayan ngunit sinabi ni Levi na hindi siya tugma sa kanyang asawa. Noon pa man ay nasa isip na niya ito. Sa pagkakataong ito, siya ay dumating sa kanyang pinakamahusay na kahit sino. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Levi nang makita siya nito. Sasabihin pa ba niya na hindi siya kasing ganda ng asawa niya? Levi Garrison, dumating na ako. Handa ka na ba? Pinulot ni Tiffany ang kanyang mga labi sa isang matamis na ngiti.
Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 11:10. Samantala, kasama ni Levi si Zoe. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Seth Wilson, na nagsabi sa kanya na may hinahanap sa kanya. Natigilan si Levi. Wow, ang mga taong ito ay prangka na ngayon. Diretso sa mukha ko. Pero nang mabalitaan niya sina Tiffany at Martin na iyon, gumaan agad ang loob niya. Oh, ito talaga ang dalawang tanga. Seth, sabihin mo sa kanila na wala akong oras para sa kanila. Hilingin sa kanila na mawala. Naghahanda si Levi para sa isang napakalaking kaaway at walang oras upang aliwin sila. Sila ay wala sa kanya sa puntong ito ng oras. Sa kabilang banda, sa labas ng Morris Group, sabik na naghihintay si Martin at ang marami. Lumabas si Seth at nagsalita sa mahinahong tono, "Okupado ang boss ko ngayon, mangyaring umalis ka agad." Ano? Galit na galit si Martin. Sa kanilang katayuan at background, nagkaroon ng lakas ng loob si Levi na hindi sila pansinin. Nakakaloka. Lalagyan ng nobela. May pamilyang Garrison ang nagtatakip sa kanya noon, pero bakit ang yabang pa rin niya ngayon? Talagang hindi niya tayo pinapansin. Galit na tanong ni Martin. Isa pa, hindi kailanman sumagi sa isip ni Tiffany na si Levi ay maaaring maging mapagmataas na tumanggi kahit na makipagkita sa kanya. Bumalik ka ngayon kay Levi at sabihin sa kanya na kung hindi niya tayo makikita, ako mismo ang mag-uudyok ng gulo para sa kanya. Tinakat ni Martin. Pakiusap umalis ka na. Si Mr. Garrison ay talagang abala sa ibang bagay at walang oras para sa isang walang katulad mo. Inip na ikinaway ni Seth ang kanyang kamay. Kahit hindi niya alam ang nangyari, masasabi niyang may malaking bagay si Levi kamakailan. Walang tao. Tinuro ni na Martin at Tiffany ang kanilang sarili at nagtanong. Bilang mga inapo ng mga imperial na pamilya sa Oakland City, paano sila walang tao? Nagbibiro ba siya? Gayunpaman, kung ikukumpara sa daan-daang mga bansa sa ibang bansa, sila ay talagang walang tao. Mabuti, Levi Garrison, ikaw Jack *S. Gagawin natin ang mga bagay sa mahirap na paraan. Pati si Tiffany ay hindi rin napahanga. Noong una siyang pumunta rito, hinamak siya ni Levi. Sa pagkakataong ito, siya ay dumating sa kanyang pinakamagandang hitsura ngunit siya ay shot out. Hindi naman, dapat makita ako ni Levi Garrison. May malabong kislap na kumikislap sa mga mata ni Tiffany. Nais niyang tumayo sa harap ni Zoe at hayaan si Levi na gumawa ng masusing paghahambing, na marinig mula sa kanya ng personal na siya ay mas mahusay kaysa kay Zoe. Dumating ang gabi, at bumaba ang kadiliman sa Northampton, na nagpapakita din ng paparating na panganib. Ang mga nag-iisang mandirigma mula sa 18-Nation Alliance kasama sina Weldrick at Atlantis ay nagsama-sama. Mayroon ding mga mandirigma mula sa ilang iba pang mga bansa sa ibang bansa, hindi nakakalimutan ang mga mersenaryo, mamamatay tao, puwersa mula sa kanlurang madilim na mundo, at maging ang mga mandirigma mula sa ilang malalaking konsorsyum na patuloy na nagtitipon. Sa una, ang bawat natatanging puwersa ay nais na maging unang makahuli kina Zoe at Emma, na ginagawa ang kanilang mga pangalan sa mundo. Gayunpaman, ayon sa nakalap na impormasyon, sinamahan sila ni Levi at walang pagkakataon na kumilos sila. Bukod pa riyan, alam na alam ng lahat tiyak na alam ni Levi ang kanilang mga aksyon at handa siya sa mabigat na depensa. Kung noon pa man, wala silang posibilidad na manalo. Ngunit sa round na ito, may dalawang kahinaan si Levi. At maaari nilang subukan. Sa makatuwid, ang lahat ay sumuko sa pagpapaputok ng kanilang mga pag-atake ng mag-isa at sa halip, tinipon ang pinakamaraming sa kanila sa paligid hanggat maaari. Kailangan nilang palakasin ang kanilang kapangyarihan at lumikha ng mga synergies upang labanan si Levi sa kanyang mukha. Mas mabuti kung magagawa nilang paghiwalayin si Levi mula sa dalawang target at pagkatapos ay makuha ang kanilang mga kamay kay Zoe o Emma. Napakalinaw ng resulta nito, mahihirapan tayo ng husto. Ang Diyos ng digmaan ng Erudia ay napakalakas, natatakot ako na ang kalahati sa atin ay maiiwan, ililibing magpakailanman sa lupaing ito. Sa kabila nito, ang utos ibinigay sa amin ay ang mag-aklad sa lahat ng paraan. Kuwit. Dahil sa puot kay Levi, ang bawat isa sa mga mandirigmang ito ay naghanda na mamatay sa labanang ito. Anong nangyayari dito? Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga tao.
Sila ay walang iba kundi sina Martin at Tiffany. Sandali lang. Parang may naganap na kaguluhan at tumaas ang ating winning rate. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 11:11. Diretso si Martin at ang lote sa mansyon ni Levi at sumigaw, "Levi Garrison, kung tunay kang lalaki, mas mabuting lumabas ka at harapin kami. Kung natatakot ka na, lumabas ka at lumuhad ka sa harapan ko, baka pag-isipan kong patawarin ka kahit minsan." Sina Tiffany at Martin ay may opinyon na si Levi ay natatakot sa kanila. Protektado siya ng pamilya Garrison kaya nakasakay siya sa kanyang mataas na kabayo at nang ahas pang talunin si Martin. Pero iba na ngayon. Anong nangyayari? Ang libu-libong mandirigma na nagtatago sa paligid ay akmang sasampa nang sila ay natarante sa nangyayari sa kanilang harapan. Natigilan sila sa kanilang mga aksyon at pinagmasdan ang nangyari. Lalo na nang mabalitaan nilang nandito rin sina Tiffany at Martin para hanapin si Levi. Sinusubukan pa rin nina Martin at Tiffany na mag-provoke sa mga masasakit na salita. At nabibilang pa si Martin. Kung si Levi ay hindi lalabas, pagkatapos ay sumakay sila. 10, 9, 8, 1. Nang matapos siyang magbilang, handa nang pumasok si Martin. Nang biglang may lumitaw na figure, lalagyan ng nobela. Si Levi yon. Lahat, anuman ang nasa dilim o si Martin at ang karamihan, ay namangha. Nang makita ng ilang libong mandirigma mula sa daan-daang mga bansaang, devilish, na mukha ni Levi Garrison, lahat sila ay nasa isang baliw sa estado. Ang kanilang dugo ay namumuo, at ang kanilang mga katawan ay nanginginig sa nagyayelong hangin na umaagos mula sa kanila. Ang mga nakakatakot na sinag ay bumaril mula sa kanilang mahihiyain na mga mata. Ang lalaking ito na nakatayo sa harapan nila ay sum-akop sa daan-daang bansa sa ibang bansa, na nag-uudyok sa bawat tao na wakasan ang kanilang kasakiman at itigil ang pag-iisip tungkol kay Herodia. Para siyang Demon King sa milyon-milyong tao. Nang makita siyang muli ay tumaas ang presyo ng dugo ng lahat sa paligid at nagsimula silang makaramdam ng pagkabalisa. Hindi kailanman sumagi sa isip nila na ang makinang pangdigma na ito na siya ring tanyag na Diyos ng digmaan ay katulad lamang ng isang ordinaryong tao sa kanyang karaniwang buhay. Anong klaseng tao siya? Ilang saglit na natulala ay bigla na lang itong bumungad sa kanila. Lumabas si Levi Garrison. Hindi ba ibig sabihin ay malayo na siya kina Zoe at Emma? Sa libu-libong makikinang na mandirigma mula sa mahigit 100 bansa sa paligid, kahit isang 10 metrong distansya lang sa pagitan ni Levi at Zoe ay sapat na. Pagkatapos ng lahat, ang tagumpay o pagkatalo ng isang labanan sa pagitan ng mga nangungunang mandirigma ay mapagpasyahan sa isang kisap mata. 10 metro ang distansya na sapat para sa kanilang hampasin. Hindi banggitin na umalis si Levi sa pangunahing gusali at dumating sa pasukan ng manor. Sa katunayan, mahigit 1,000 metro ang layo nito. Na ang ibig sabihin ay tuluyan ng nahiwalay si Levi kay Zoe at Emma. Ito ay isang malaking pagkakataon para sa kanila. Malaki ang pagtaas ng kanilang winning rate. Alam na alam nilang may iba pang nagbabantay kina Zoe at Emma at pamilyar din sila sa mga taong iyon. Gaya ng 5 Great Wars Regiment sa ilalim ng God of War o isang katulad nito. Sa kabila noon, hanggat wala ang Demon King, si Levi, walang takot sila. Ang kanilang mga mandirigma na nangunguna ay nagsimulang maglaan ng mga gawain sa kanilang sarili. Kahit nahiwalay na si Levi kay Zoe at Emma, kailangan nilang makabuo ng plano para pigilan si Levi na umatras pabalik sa mansyon. Sa makatuwid, higit sa lahat kailangan nilang maglaan ng kalahati o sa bahagi ng mga mandirigmang ito para pigilan si Levi. Ang pagpatay kay Levi ay hindi matamo. Alam na alam nila kung gaano siya kalakas. Maaari lamang nilang subukan na pigilan siya upang bumili ng maraming oras para sa kanilang sarili. Ang iba pang mga tao ay papasok sa manor at kukunin sina Zoe at Emma sa pinakamaraming panahon na posible. Sa ganitong paraan, maaari nilang banta si Levi Garrison sa dalawang babaeng ito. Iyon talaga ang kanilang layunin. Matapos ayusin ang lahat, sumulong ang mga mandirigma ayon sa plano. May humigit kumulang 1,000 sa kanila na papalapit at tahimik na pumapasok sa manor sa dilim. Ang iba sa kanila ay nanatili ang atensyon nila kay Levi. Ang dahilan ng paglabas ni Levi ay syempre dahil sa presensya ni na Martin at Tiffany. Kalahati araw na silang nagsisigawan sa harap ng gate.
Levi Garrison, nakalabas ka na sa wakas. Akala ko natatakot ka. Ngumisi si Martin. Itinagilid ni Tiffany ang kanyang ulo na parang paboril, na ipinakita sa harap ni Levi sa kanyang pinakamagandang pananaw. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 11:12. Sa sandaling iyon, si Tiffany ay tulad ng pinakamaliwanag na hiyas, kumikinang sa dilim. Nakakabighani ang kanyang kagandahan kaya namangha ang lahat ng nakatingin sa kanya. Perpekto. Hindi mabata perpekto. Hindi alintana kung ito ay ang kanyang mukha, ang kanyang katawan, o ang kanyang mga kilo, si Tiffany ay walang kamali-mali. Talagang siya ang pinakamagandang babae sa Oakland City. Kaakibat ng kanyang matayog na ugali, para siyang isang diyosa na kakaiba sa mga ordinaryong tao. Naniniwala siya na walang lalaki ang hindi makakabilib sa kanyang kagandahan. Walang sino man ang hindi nabibigla sa kanyang hitsura. Kahit na ang pinaka-promising na lalaki, si Damian mula sa pamilyang Garrison, ay hindi maaaring manatiling cool sa kanyang presensya. Si Tiffany ay nakatayo sa tapat ni Levi nang hindi nagsasalita ngunit sinasadyang ipagmalaki ang kanyang kaakit-akit na hitsura paminsan-minsan. Kasama si Martin, naisip niya kung gaano kahuhumaling at pagkatulala si Levi. Gayunpaman, sa susunod na segundo, sila ay lubos na nabigo. Mabilis na laminggalinga si Levi nang hindi napunta ang tingin sa alinman sa dalawang tao sa harapan niya. Parang pangkaraniwang tanawin lang para sa kanya ang pambihirang kagandahan ni Tiffany. Dahil napabayan si Levi sa ganoong paraan, hindi na nakayanan ni Tiffany. Mahigit 6 na oras siyang nagbihis at nag-makeup ng detalyado para lang mapabilib si Levi. Hindi ba para magsisi siya? Gayunpaman, walang tugon si Levi. Ito ay ginawa sa kanya awfully unsettled. Naghinala pa si Tiffany dahil sa sobrang dim ng ilaw kaya hindi siya nakita ng malinaw ni Levi. Levi, tumingin ka sa akin. Sigaw ni Tiffany kay Levi. Lumingon sa kanya si Levi. Ang kanyang titig ay malinaw at cool, na walang kahit na katiting na alon. Siya ay lubos na hindi natinag sa kagandahan ni Tiffany, ni wala siyang ibang iniisip. Nakikita ni Tiffany sa kanyang malinaw na mga mata na hindi kumikilos si Levi. Wala talaga siyang pakialam sa kagandahan nito. Paano ba naman? Paanong may sino mang tao sa mundong ito na makatiis sa aking alindog? Talagang hindi si Tiffany ang sobrang kumpiyansa. Talagang top-notch ang kanyang hitsura. Kung hindi, hindi siya makikilala bilang ang pinakamagandang babae ng Oakland City. Wala pang lalaki na walang pakialam sa kanya. Bukod dito, siya ay dumating kahit naganap na handa, ilagay sa kanyang makeup at lahat ng bagay. At gayunpaman, hindi pa rin siya pinansin ni Levi. Bakit? Hindi mapakali si Tiffany. Unless ayaw niya sa babae. Naiisip lang ni Tiffany ang posibilidad na ito. Levi Garrison, hindi mo ba napansin na iba ako sa nakaraan? Hindi maiwasang magtanong ni Tiffany. Oo, iba ka sa nakaraan. Wala sa isip na sagot ni Levi. Itinoon niya ang kanyang atensyon sa mga nag-aaral na mandirigma na nagtatago sa dilim. Kung ganoon wala ka bang sasabihin? Pansamantalang tanong ni Tiffany. Gusto niyang marinig kay Levi na nagsisi ito at hinding-hindi may kukumpara sa kanya ang kanyang asawa. Maging si Martin at ang kanyang mga tauhan ay nakatingin kay Levi nang may pag-asa na marinig ang mga kaparehong sagot. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, nagbabala si Levi, kung gusto mong mabuhay, mawala ka agad, manatili sa malayo mas mabuti. Ang kanyang mga salita ay nahuli silang ganap na hindi nakabantay. Napaugat si Tiffany at ang iba pa sa sinabi ni Levi. Ano ang sinabi niya? Hiniling niya lang na magwala kami. Kung gusto nating mabuhay, ano ang ibig sabihin nito? Sa sobrang inis ni Tiffany ay bumagsak siya sa lupa. Hindi ba dapat sabihin ni Levi na nagsisisi siya? Ano ang ibig mong ipahiwatig? Looking at me in my best shape here, wala ka bang sasabihin sa akin? Hindi ba ako magaling sa asawa mo? Nakatutok ang tingin ni Tiffany kay Levi. Baliw talaga tong babaeng ta. I've already advised you to leave but you chose not ta. Ngayon, wala nang paraan kahit na gusto mo. Sinaman ng tingin ni Levi si Tiffany. Anong ibig mong sabihin? Si Martin ay pare-parehong naguguluhan kay Tiffany. Iyon ay dahil ang mga mandirigma na nagtatago sa dilim ay malapit ng mag-aklas. Ang video na ito ay edited by Urban TV.
Kabanata 11:13. Halos agad-agad, si Levi, Tiffany, at ang iba pa ay napapaligiran ng maitim na figure. Bawat isa sa kanila ay naglalabas ng isang nagbabantang, nakamamatay na aura. Bagamat sila ang mga piling mandirigma ng iba't ibang bansa, lahat sila ay may itim na maskara sa kanila. Ano ang nangyayari? Napatingin si Martin sa paligid. Mukhang mahigit 100 tao ang nandito. Gayunpaman, mali ang kanyang hula. Mayroong higit sa 1,000, ngunit karamihan ay nakatago pa rin sa mga anino. Nagsalubong ang maselang kilay ni Tiffany habang nalilito ang mga mata niya. Ano ang nangyayari? Bakit ang daming tao sa paligid? May kinalaman ba ito sa sinabi ni Levi kanina? Na dapat kong isiga kung gusto kong mabuhay. Levi Garrison, nagkita tayong muli, sabi ng isa sa kanila. Sa narinig na boses, alam ni Levi na isa ito sa pinakamalakas na mandirigma ng 18 Nation Alliance. Nang maramdaman ang nakamamatay na aura mula sa grupo ng mga tao, hindi napigilan ni Martin na magtanong, nandito ka rin ba para labanan si Levi? Siyempre, bakit pa tayo nandito? Nanunuya ang tao. Bilang tugon, sinibak ni Martin, prangkahan kita. Si Levi ang aking biktima, kaya ikaw at ang iyong kapalaran ay maaaring mawala. Ano? Ang libu-libong piling mandirigma ay natigilan, lalagyan ng nobela. Naglakas loob siyang angkinan ang Diyos ng digmaan ni Erodia bilang kanyang biktima. Sino siya? Nang makita ang tulalang mga tingin sa mga mukha ng iba, napangiti si Martin, bakit, hindi ba sapat ang linaw ng mga salita ko? O baka naman bingi kayong lahat? Makinig ng mabuti, ako si Martin Preston, ang tagapagmana ng imperial na pamilya Preston ng Oakland City. Sa ngayon, biktima ko si Levi, at ako lang ang makakapagdesisyon kung bugbugin mo siya o papatayin ka. Walang sino man sa inyo ang may karapatang maglagay ng daliri sa kanya. Ngayon, mawala ka. Sinamantala ni Martin ang pagkakataon na mag-perform ng maayos sa harap ni Tiffany. Pagkatapos ng lahat, naisip niya na hindi niya palaging hahayaan ang iba na lumaban kay Levi Garrison. Kailangan niyang ipakita kay Tiffany kung gaano siya kalakas. Nang marinig ni Martin ang kanyang pagkakakilanlan, tumawa ang lahat. Ang kanyang katayuan ay maaaring ilang sinabi sa Oakland City, ngunit sa isip ng mga dayuhang piling mandirigma, siya ay walang iba kundi isang simpleng langaw. Nang marinig ang kanilang tawanan, magsasalita na sana si Martin nang hamarang si Levi. Tama na yan. Tumigil ka sa pagsasalita. Kung patuloy kang magsalita, mawawalan ka ng buhay. Sino ba ang may lakas ng loob na kitilin ang buhay ko? Sila. Napamura si Martin habang tinuturo ang mga dayuhang elite fighter. Ang 10 gwardya lang sa tabi ko ay sapat na para malinis ang mga tao. Gosh, gosh, gosh. Sa sandaling sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip, makikita ang dugong lumabas mula sa kanyang mga bantay sa susunod na segundo. Pumalakpak. Lahat ng 10 gwardya ni Martin ay nakahiga na ngayon sa isang lusek ng dugo, hindi na humihinga. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Si Martin ay nag-aaral ng martial arts mula pagkabata, at nakamit niya ang pangalawang ranggo sa air leaderboard gamit ang kanyang sariling mga kakayahan. Siya ay isang mahusay na manlalaban. Gayunpaman, hindi niya nakita kung sino ang pumatay sa kanyang mga bantay, o kung paano sila pinatay. Ano ba kasing nangyari? Natapos ito sa isang iglap. Sa wakas ay napagtanto niya na ang mga naroroon ay mas malakas kaysa sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, nagsimulang pawisan si Martin habang nanginginig ang kanyang mga binti. Naramdaman din ni Tiffany ang lamig na dumadaloy sa kanyang gulugod. Habang pinagmamasdan niya ang madilim na mga anino na nakapalibot sa kanila, ang takot ay sumakit sa kanyang puso. Subconsciously, mas lumapit siya kay Levi. Levi, walang kahinaan yung ikaw kanina. Pero ngayon may sarili ka ng pamilya, sila ang kahinaan mo. Sa katunayan, ang ilan sa atin ay pumunta para sa kanila. Hindi mo sila mailigtas sa tamang panahon. Hindi maliban kung patayin mo kaming lahat. Naghiyawan ang mga tao. Isang nakamamatay na tingin ang lumiwanag sa mga mata ni Levi, at tumawa siya. Kung gayon, papatayin ko ang bawat isa sa inyo. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 11:14. Nakatayo sa tabi ni Levi, parehong natulala sina Tiffany at Martin. Anong nangyayari? Anong uri ng labanan ang ating sinalihan?
Ang mga piling mandirigma na ito ay lahat ay darating pagkatapos ni Levi. Ang pinakanatakot sa kanila, gayunpaman, ay ang katotohanan na ang mga piling mandirigma na ito ay mas malakas kaysa sa naisip nila. Sa kabila ng pagiging miyembro nila ng Imperial Family sa Oakland City at nakita na nila ang karamihan sa mundo, pakiramdam nila ay nasa hindi kilalang teritoryo pagdating sa mga mandirigma na ito at natakot sila. Ilang mga sinaunang pamilya lamang sa Oakland City ang maaaring magkaroon ng maraming manlalaban na ito sa kanilang beck and call, tama ba? Maging si Martin, na pumangalawa sa air leaderboard, ay hindi maintindihan ang mga galaw ng mga mandirigma sa paligid niya. Pakiramdam niya ay walang kabuluhan ang lahat ng kanyang mga nagawa noon habang nakatitig sa mga manlalaban na pawang mas malawak sa kanya. Nakakatakot ito. Ang 10 gwardya ni Martin ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay, ngunit sila ay napatay sa isang kisap mata. Gaano ba kalakas itong mga taong nasa harapan ko? Hindi maisip ni na Martin at Tiffany ang husay na taglay nila. Bukod dito, mayroong mahigit 1,000 ang nakapaligid sa kanila. Naalala nila ang kakaibang eksena sa airport. Nagsabi ng totoo ang guard. Marami talagang dayuhang mandirigma sa paliparan. May nangyari talagang malaking bagay sa Northampton. Hindi ako makapaniwala na lahat ng banyagang mandirigma na ito ay nandito para kay Levi, lalagyan ng nobela. Hindi ba illegitimate son si Levi? Hindi kaya may ibang identity siya. Nakakakilabot ang eksenang ito. Ni Tiffany o siya ay walang maisip na dahilan para sila ay nandito para kay Levi, blanko ang kanilang isipan. Ang kaya lang nilang gawin ay tumayo ng nakatali. Kunin sila. Ang mga mandirigma ay sumulong. Pumalakpak. Nakatayo sa harapan, si Martin ang unang nakatanggap ng isang malakas na suntok. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban na ipinagmamalaki ng pamilya Preston ay walang silbi dito. Sa isang iglap lang, si Martin, na niranggo sa number 2 sa air leaderboard ay nadurog sa labanan. Ang kailangan lang gawin ng kanyang kalaban ay bigyan siya ng suntok para mapalipad siya. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong makapag-react. Matapos bumagsak sa lupa, ang unang ginawa ni Martin ay umubo ng dugo. Pagkatapos, pumikit siya ng ilang segundo bago siya tumigil sa pagtakbo. Bagamat hindi siya patay, kailangan niyang magtrabaho sa ospital ng ilang buwan pagkatapos nito. Sa sandaling iyon, pareho nilang naintindihan ni Tiffany ang mga salitang minsang sinabi ni Seth. Busy si Levi. Wala siyang oras para harapin ang mga small-time na character na tulad mo. As it turned out, small-time characters talaga sila. Hindi sila kalaban ng alinman sa libong mandirigma sa kanilang paligid. Anong uri ng pagkakakilanlan mayroon si Levi? Bakit ang daming lumalaban sa kanya? Kasama ba siya sa malaking kaganapang iyon na nangyari sa ibang bansa? Pumalakpak. Noon lang, isa sa manlalaban ang nag-sword kay Tiffany. Nanlamig ang kanyang dugo habang pinagmamasdan ang talam na malapit ng magwakas sa kanyang buhay para sa kanya. Napapikit na lamang siya sa kawalan ng pag-asa. Mamamatay ako. Bigla niyang naramdaman ang isang malakas na kamay sa kanyang mga balikat, at hinayla siya paatras. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang si Levi ang nagligtas sa kanya. Napuno ng kasiyahan ang buong pagkatao niya. Habang tinatitigan niya ang profile ni Levi, tumibok ang puso niya sa kaba. Pumalakpak. Pinalipad ni Levi ang attacker gamit ang isang mabilis na sipa. Wala kang karapatang patayin ang mga tao ng Erodia, kahit na nakagawa sila ng krimen. Kasing lamig ng yelo ang ekspresyon ni Levi. Ha, may pinoprotektahan ka pa ba? Levi, pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Lalong tuwang-tuwa ang mga nakapaligid na mandirigma. Ang una nilang plano ay sayangin ang oras ni Levi. Ngayong kailangang protektahan ni Levi ang ibang tao, ginagawa niya ang eksaktong gusto nilang gawin niya. Huwag mag-atubili ibigay sa akin ang lahat ng mayroon ka. Sa sandaling ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig, ang mga mandirigma ay dumagsa. Si Tiffany, na protektado ni Levi, ay natulala. Sa pagtingin sa hindi mabilang na maitim na mga figure na dumadaloy, ang kanyang puso ay biglang tumibok na halos lalabas na ito sa kanyang katawan. Hindi pa siya nakakita ng ganitong eksena sa buong buhay niya. Kaya niya ba talagang harapin ito? Ipikit mo ang iyong mga mata. Ang boses ni Levi sa tabi ng tenga niya. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 11:15. Ang undefeatable God of War ay gumawa ng kanyang hakbang.
Pumikit si Tiffany at tinakpan ang tenga. Nanginginig siya habang nakatayo, naramdaman niya ang isang bagzo ng hangin na humahampas sa kanyang mukha na parang talam. Agad namang uminit ang mukha niya sa sakit. Pumalakpak, isa pang malakas na bagzo ng hangin ang hamampes sa kanya at itinulak siya sa lupa. Iminulat ni Tiffany ang kanyang mga mata, at ang eksenang nasa harapan niya ay mananatili sa kanyang isipan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Si Levi ay parang isang laban ng Diyos na bumaba sa mortal na kaharian. Ang tanging dala niya ay ang kanyang lakas ng loob at ang kanyang malabakal na kamao. Gayunpaman, hindi man lang may pagtanggol ng mga dayuhang mandirigma ang kanilang sarili sa ilalim ng kanyang mga pag-atake. Sa sandaling ipinikit niya ang kanyang mga mata, nagkalat na ang sahig ng mga bangkay. Sa isang mabilis na pagbilang, napagtanto niyang may mahigit 300 bangkay sa lupa. Wala pang isang minutong nakapikit ang mga mata niya. Ang katamtamang laki ng figure sa gitna ay biglang tila nakatataas sa lahat. Siya ay isang bayani. Siya ang hindi matatalo na Diyos ng digmaan. Isang matalim na amoy ng dugo ang umaatake sa kanyang sentido. Ang nakakagimbal na eksena ay hindi niya magawang imulat ang kanyang mga mata. Higit pa sa gulat na naramdaman niya ay ang epiphany na bumungad sa kanya. Bilang pinakamagandang babae sa Oakland City, nakita ni Tiffany ang lahat ng uri ng sitwasyon at bawat uri ng tao. Gayunpaman, ito ay isang bagay na hindi pa niya nararanasan ngayon. Ang lalaking ito, na parang Diyos ng digmaan, ay ang uri ng taong kinasusuklaman niya at minamaliit. Gayunpaman, ang nakakagulat na epiphany na nararanasan niya ngayon ay nagmula sa walang iba kundi ang lalaking nauna sa kanya. Sino siya? Siya lang ba talaga ang illegitimate son ng pamilyang Garrison? Siya lang ba ang bastard na pinag-uusapan ng lahat? Sa larangan ng digmaan, habang lumalaban si Levi, mas lumalakas siya. Ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay nagpapadala ng kawalan ng pag-asa sa mga puso ng iba pang mga mandirigma. Hindi pwede ito. Matagal nang namumuhay bilang ermitanyo si Levi. Paano pa siya magiging ganito kalakas? Hindi, mas makapangyarihan pa siya kaysa dati. Lagot tayo. Bukod sa kawalan ng pag-asa na nararamdaman ng mga mandirigma, napansin nilang tila walang balak si Levi na sumugod sa mansyon para iligtas ang sinuman. Sa halip, ang layunin na nasa isip niya ay tila pinapatay ang bawat isa sa kanila. Pumasok ba tayo sa isang bitag? Ang mga taong ipinadala namin ay maaaring nasa panganib. Baka hindi man lang sila masulyapan kina Zoe at Emma. Samantala, sa asyenda, sumugod ang mga dayuhang mandirigma. Sa kanilang pagkabigo, wala silang nakitang sino man dito. Walang bakas ni Zoe at Emma. Gayunpaman, sinusubaybayan ng pinakamahusay na mga stalker ang dalawa at natitiyak nilang wala ni isa sa mga babae ang umalis sa asyenda. Gaano man kahanga-hanga si Levi, o kung gaano katikot ang kanyang mga nasasakupan, ang dalawang babae ay hindi maaaring mawala ng walang bakas sa harap ng mga dayuhang mandirigma. Imposible lang. Bago nila maisip ang dahilan, may nagutos, umalis. Kung wala sina Zoe at Emma, ibig sabihin isa itong bitag. Akmang otres na sila, isang boses ang umalangaw-ngaw sa silid. Aalis ba kayong lahat ng ganito? Dahil doon, pinalibutan ng 5 mahusay na digmaang regiment, kabalyerya, Spectre Army, Hayop, at Amethyst Guard ang mga dayuhang mandirigma. Ang sumunod na nangyari ay binasura ng mga tauhan ni Levi ang kanilang mga kalaban. Ang White Tiger, lalo na, ay nasiyahan sa kanyang oras. Kung tutusin, kanina pa siya sobrang excited. Ito ay isang panig na labanan kung saan dinurog ng isang partido ang isa pa. Wala sa mga piling mandirigma ang nakatakas. Sa labas ng manor. Bakas sa mukha ni Tiffany ang hindi makapaniwala. Ngayon lang niya nasaksihan ang pagsira ni Levi sa lahat ng mga kalaban nito. Mayroong higit sa 1,000 tao. Nang muling imulat ni Martin ang kanyang mga mata, napalibutan siya ng mga katawan. This time, nahimati siya sa sobrang takot. Horror. Puro horror. Ito ay impyerno sa lupa. The whole time, walang tigil sa pag-iling si Tiffany. Parang demonyo ang lalaking nasa harapan niya. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi kailanman naging mas malawak. Dati kayong mga talunan. Talo pa rin kayo ngayon. Kawalang interes ang tanging emosyon sa mga mata ni Levi habang nakatingin sa mga talunang manlalaban. Nakatitig kay Levi, sumigaw si Tiffany,
Sino ka? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 11:16. Hindi niya maisip kung sino talaga si Levi. Pero sigurado siya na hindi lang bastardo ito. Sa wakas ay mas naunawaan ni Tiffany si Levi pagkatapos ng kanyang nasaksihan. Hindi pinansin ni Levi ang pamilyang Garrison at tumaya pa kay Tyrone dahil sa siya ay ignorante kundi dahil kaya niya, may kapangyarihan siyang hamanin ang pamilyang Garrison. Sa sandaling iyon, hindi na may kukumpara ni Tiffany si Levi sa sino mang miyembro ng pamilyang Garrison. Kailangan na niyang ikumpara si Levi sa buong pamilya ng Garrison, lalagyan ng nobela. Si Damian, ang henyo ng pamilyang Garrison, ay dating napakahusay na tao na kanyang pinapaboran. Ngayon, gayunpaman, hindi niya nais na ikumpara siya kay Levi. Kung si Damian ay nasa labanan na ito, siya ay namatay sa loob ng ilang segundo. Kahit ako mismo ay patay na. Gayunpaman, ang taong ito ay hindi matatalo, ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay higit pa sa iba. Iniligtas pa niya ako sa panganib. Sa pag-iisip na iyon, alam ni Tiffany na hindi kasing simple ng hitsura niya ang lalaking nauna sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao na maaaring magsisi sa Garrison clan ng Oakland City. Hindi mo kailangang malaman. Tinapunan siya ni Levi ng isang walang pakialam na tingin. Sa pagtingin sa kanyang likuran, si Tiffany ay nakaramdam ng matinding kalungkutan at kawalan ng pag-asa sa kanyang puso. Napagtanto niya na kahit gaano pa siya kaganda, hindi niya magagawang interesado si Levi sa kanya. Sa katunayan, siya ay karapat-dapat na huwag pansinin siya. Pero hindi ba siya masyadong walang pakialam? Wala ba talaga siyang nararamdaman para sa akin? Pagkatapos ng lahat, ako ay napakagandang babae. Hindi man lang ba niya magawang lumambat ang tono niya kapag kausap niya ako? Ngunit, sandali, niligtas niya ako kanina. Sa pag-iisip kung paano nakahawak ang kamay ni Levi sa kanyang balikat, napuno ng galit ang kanyang puso. Ibig sabihin may nararamdaman siya para sa akin. Kung hindi, bakit niya ako ililigtas? Nakagawa ako ng kasuklam-suklam na bagay. Hindi ba mas mabuting patayin ako? Kaya bakit niya ako niligtas? Ibig sabihin lang nito ay hindi niya ako lubusang binabaliwala. Salamat sa pagligtas sa buhay ko. Kahit na nawala na ang lahat, nanginginig pa rin si Tiffany. Ang gusto lang niya kanina ay magsisi si Levi, hindi niya inaasahan na masasangkot siya sa isang mahusay na labanan tulad nito. Parang impyerno para sa kanya. Hindi ko kailangan ang iyong pasasalamat, sana ay tigilan mo na ang panggugulo sa akin mula ngayon, tugon ni Levi nang hindi lumingon. Kinagat-kagat ang ibabang labi, bumulong si Tiffany, bakit? Bakit ang cold mo sa akin? Hindi mo ba ako niligtas kanina? Nakagawa si Tiffany sa isang simpleng conclusion, malamang na iniligtas siya ni Levi dahil gusto niya ito. Bakit pa niya ako ililigtas, ngunit hindi si Martin at ang iba pa? Niligtas nga kita, pero dahil lang kay Erudia ka. Yun lang, paglilinaw ni Levi sa malamig na tono. Paano si Martin? Galing din siya kay Erudia. At paano ang kanyang mga nasasakupan? Bakit hindi mo sila iniligtas? Walang pag-aalinlangan na tanong ni Tiffany. Sa mahinahong tono, sumagot si Levi, hindi ko nailigtas si Martin dahil alam kong mabubuhay siya. Pagkatapos ng lahat, si Martin ay nagsasanay mula noong bata pa, malalampasan niya ang suntok sa laban kanina. Kung tungkol sa kanyang mga subordinate, hindi sila taga-Erudia, kaya bakit ko sila ililigtas? Binalik ni Levi ang tanong sa kanya. Natigilan si Tiffany. Tama si Levi. Ang mga bantay ni Martin ay hindi mula kay Erudia, taga-Raisol niya sila. Let me make myself clear. Iniligtas kita sa walang ibang dahilan kundi dahil Erudian ka. With that, tumalikod si Levi at umalis. Hindi makareact si Tiffany habang nakaugat sa lupa. Walang nangyari ayon sa naisip niyang mangyayari sa kanyang paglalakbay sa Northampton. Sa halip, nakuha niya ang kanyang sarili sa isang kabiguan. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang totoong side ni Levi. Sa simula, akala niya ang makakapantay niya ay si Damian. Kasabay nito, ang mas gusto niya ay ang maalamat na Diyos ng digmaan. Ngayon, isa pang tao ang pumasok sa kanyang listahan, si Levi. Pero bakit ang cold niya sa akin? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 11:17. Maya-maya, may nagpaalis kina Martin at Tiffany.
Kasabay nito, nilinis nila ang larangan ng digmaan. Nang bumalik si Levi sa manor, ang mga palatandaan ng labanan ay matagal nang nabura. Parang walang dumating. Walang makapag-isip na mahigit 2,000 piling mandirigma ang nalipol. Kahit hanggang sa pagkamatay nila, hindi nila alam kung nasaan sina Zoe at Emma. Hindi rin nila alam kung kailan umalis ang dalawang babae. Hanggang sa kanilang mga huling hininga ay nagtataka sila kung bakit hindi nila alam ang kinaroroonan nina Zoe at Emma. Sigurado silang may mga mata sila sa kanila. Sa katunayan, sina Zoe at Emma ay hindi kailanman gumawa ng isang hakbang sa labas ng manor. Kung tutuusin, walang makakaalis sa kanila habang ang mga elite mula sa iba't ibang bansa ay nakatingin sa kanila. Sa madaling salita, nakatutok ang buong mundo kina Zoe at Emma. Imposibleng umalis sila. Dahil dito, palaging nasa manor ang dalawa. Ang kanilang tila kawalan ay maaaring may ugnay sa disenyo ni Levi ng kanilang bahay. Noon, naging maingat siya, at gumawa siya ng lihim na espasyo sa ilalim ng manor. Ito ay isang pag-iingat kung sakaling mangyari ang isang araw na tulad ng araw na ito. Kung hindi niya maprotektahan ang mga ito sa oras, maaaring magtago si Zoe at iba pa sa espasyong ito. Hindi niya akalain na ito ay gagamitin. Nais ni Levi na akitin ang lahat ng nagsasabuatan na saktan siya sa isang lugar para maalis niya kaagad ang mga ito. Gayunpaman, mahirap para sa kanyang kaaway na kumilos dahil palagi siyang nasa manor. Dahil dito, naisip niya na baka hindi niya sila maakit ng sabay-sabay. Habang naghahanap siya ng pagkakataong makaalis sa asyenda para mailabas niya ang laban sa kanya, dumating sina Martin at Tiffany. Binigyan nila siya ng perpektong pagkakataon na umalis sa manor at hayaan ang kanyang kaaway na kumilos. With how everything panned out in the end, kailangan niyang aminin na ang dalawa ito ay naging malaking tulong sa kanyang plano. Ang sarap sa pakiramdam. Matagal na akong hindi nakakaramdam ng ganito. Sumigaw ang White Tiger. Lahat sila nalipol this time. Ito ay tiyak na isang malaking dagok sa kanilang mga plano. Nagtawanan ang lahat. Hindi nagtagal, kumalat ang balita mula sa Northampton sa buong Erudia. Sa isang iglap, alam ito ng buong mundo. Napatulala ang 18 Nation Alliance at iba pang puwersa. Nabigo kami. Nabigo talaga kami. Hindi sa banggitin na kami ay nabigo ng labis. Kaya lang, nawala sa amin ang lahat. Gaano siya kalakas? Sa isang labanan, mahigit 2,000 piling mandirigma na tinipon ng 10,000 puwersa sa ibang bansa ay nalipol lahat. Ang labanan ay muling ginawa ang pagbanggit ng Diyos ng digmaan sa buong mundo. Makapangyarihan pa rin ang malademonyong tao. Hindi pa rin siya matatalo, sa kabila ng mga kahinaan, lalagyan ng nobela. Gaya ng naunang komento, siya ay tulad ng isang Diyos na walang sino mang mortal ang maaaring maglagay ng daliri. Ang Diyos ng digmaan ng Erudia ay muling gumawa ng isang nakakagulat na hakbang. Nilipon niya ang buong hukbo at nanalo laban sa daan-daang bansa. Iyan ang balitang kumalat sa buong mundo. Sa sandaling iyon, ang mundo ay nagkakagulo. Ang Diyos ng digmaan ng Erudia ay mas malakas kaysa dati, at hindi pa rin siya matatalo. Muli, napatunayang tama ang mga salitang, bawal na lupain si Erudia hanggat nasa paligid siya. Wala nang maglalakas loob na maglagay ng daliri kay Erudia. Naghiyawan ang mga mamamayan ng Erudia. Ang tagumpay ay nagpagulong muli sa tahimik na si Erudia. Kung mas makapangyarihan si Erudia, mas mapagmataas ang mga mamamayan nito. Bukod dito, ang labanan ay nagpapaginhawa sa mga mamamayan ng kanilang mga pagkabigo. Itinuro nito sa mga mananakop ang isang mahirap na aral, na ang Erudia ay hindi isang bansang dapat maliitin. Ang Diyos ng digmaan ay muling itinulak sa mas mataas na taas. Sa panahon ngayon, pangarap ng maraming bata na protektahan ang kanilang bansa at lalo pang umunlad si Erudia. Bago iyon, ang mga bata ay nagkakaroon ng maling moral na ang lahat sa kanila ay umaasa na maging celebrity sa halip. Bumalik sina Tiffany at Martin sakay ng eroplano. Pagpasok nila sa eroplano, napagtanto nilang bawat pasahero ay may kagalakan sa kanilang mga mukha. Ano ang nangyayari? Nag-aapoy sa curiosity si Tiffany. Ipinakitang muli ng Diyos ng digmaan sa lahat ng kadakilaan ni Erudia. Napakasayang marinig ang tungkol sa labanan sa Northampton, sigaw ng isang tao. Ano nga ulit? Ang Diyos ng digmaan. Namutla ang mukha ni Tiffany.
Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 11:18. Sa buong oras na ito, si Tiffany ay naging abala sa pagtrato kay Martin sa isang natarantang estado. Wala siyang alam tungkol sa balita ni Herodia. Ngunit sa sandaling marinig niya ang pagbanggit ng labanan sa Northampton. Hindi ba't iyon ang unang naranasan ko? Sinasabi ba nila na ang taong nasangkot sa labanang iyon ay ang Diyos ng digmaan? Si Levi ba talaga ang Diyos ng digmaan? Siya ang bayani na matagal ko nang hinahanap-hanap. Nang mapagtanto ito, tumalon si Tiffany sa kanyang mga paa. Natuwa siya at hindi makapaniwala sa parehong oras. Ang abnormal niyang pagkilos ay napalingon sa kanya. Maging si Martin ay sinaman siya ng tingin na nakalaan para sa mga baliw. Siya talaga ang Diyos ng digmaan ni Herodia. Nasa isang epic fight kami. Ito ba ay malas o swerte? Hindi ko masabi. Sa wakas ay naunawaan na ni Tiffany ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Levi. Iniligtas niya sila dahil mga Herodian sila. Siya ang Diyos ng digmaan na naglagay ng kapakanan ni Herodia at ng mga tao nito sa kanyang puso. Maliban sa paghanga at pagsamba, may respeto na rin si Tiffany kay Levi. Ang mundong kinaroroonan ni Levi ay isang mundong hindi nila maisip na mararating. Para sa bansa, nagawa pa niyang bitawan ang kanyang pagkamuhi. Alam niyang dumating si Martin upang kitilin ang kanyang buhay, ngunit iniligtas pa rin niya ito. Ang manirahan kay Herodia at maging nasa proteksyon ng Diyos ng digmaan ay isang pagpapala. Nakatingin si Tiffany sa labas ng bintana habang ang sandamakmak na damdamin ay namuo sa kanyang puso. Pagkatapos bumalik sa Auckland City, wala nang lalaking makakaakit sa kanyang interes. Pagkatapos ng lahat, ang isang babae na nakakita ng isang leon ay hindi kailanman mapanatag sa mga ligaw na aso. Alam na nasugatan si Martin, dumating ang lolo at ama ni Tiffany, sina Jordan at Arvin Meyers, para sunduin sila. Maging ang pinuno ng imperial na pamilya Preston, si Leland, na lolo rin ni Martin, ay dumating. Bakit ka nasasaktan ng sobra? Nagpanik ang lahat nang makita si Martin na malubhang nasugatan. Ano ang nangyayari? Hindi ka ba pumunta para maghayganti kay Levi? Bakit ka nasasaktan ng sobra? At ano ang nangyari sa 10 gwardya na inimbitahan ko mula kay Raysonia? Nasaan sila? Nag-aalalang tanong ni Leland. Kinagat ni Tiffany ang kanyang mga labi at bamulong, lahat sila. Patay. Ano? Patay silang lahat. Anong nangyari? Si Levi ba ang may gawa nito? Tanong ni Leland. Napalunok lahat sina Leland, Jordan, Arvin. Kung gawa talaga ito ni Levi, halimaw siya. Pagkatapos ng lahat, pumangalawa si Martin sa air leaderboard. Umiling si Tiffany. Hindi si Levi iyon. Siya ay nagsasabi sa kanila ng katotohanan, hindi si Levi ang may gawa nito. Sabi ko na nga ba? Paano kaya ito magagawa ni Levi? Kung kaya niyang talunin ang taong niranggo sa maraming dalawa ng air leaderboard, tiyak na kukunin siya ng pamilyang Garrison. Nakahinga ng maluwag si Arvin. Parehong natahimik sina Tiffany at Martin. Kung sila ay tapat sa kanilang sarili, ni isa sa kanila ay wala sa anumang lugar upang pag-usapan ang husay ni Levi. Nakita namin ang mga dayuhang mandirigma na naroon upang patayin ang Diyos ng digmaan. Sila ang pumatay sa mga gwardya, at sinaktan pa nila si Martin, pagpapalam ni Tiffany. Ano, kasama ka ba sa labanang iyon? Pinag-uusapan ito ng buong lungsod ng Auckland. Nalaman ng pamilyang Garrison ang pagkakakilanlan ng God of War. Sinusubukan na nilang malaman kung kanino sa kadugo ng pamilyang Garrison ang God of War, sabi ni Arvin. Namilog ang namamagang mata ni Martin. Siya ay mula sa Garrison clan ng Auckland City. With a conflicted look, Tiffany muttered, "We've actually met the God of War. Siya ang nagligtas sa atin. Kung hindi dahil sa kanya, patay na tayong dalawa." Ano? Nakita mo ang Diyos ng digmaan? Ano ang kanyang itsura? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 11:19. Sina Jordan, Arvin, at Leland ay nagtatanong sa kanila na may manaklok sa kanilang mga mukha. Kahit na bahagi na sila ng imperial na pamilya sa Auckland City, ang makilala ang Diyos ng digmaan ay isang karangalan para sa kanila. Higit pa rito, ang marinig na sina Tiffany at Martin ay iniligtas ng Diyos ng digmaan ay higit pa sa sapat upang magpadala sa kanila sa siklab ng galit. Itinoon nila ang kanilang mga tingin kay Tiffany,
Naghihintay na marinig ang sagot nito tungkol sa hitsura nito. Siya ang personifikasyon ng kadakilaan. Simula ngayon, walang taong magkakaroon ng puwang sa puso ko. Kung hindi ko siya mapapangasawa, mas gugustuhin kong manatiling single hanggang mamatay ako. Iyon lang ang sagot ni Tiffany sa kanila. Naintindihan agad ni Arvin at ng iba pa ang kanyang mga sinasabi. Siguradong nakakita si Tiffany ng isang lalaking may tunay na kasakdalan. Kung hindi, hindi siya makakagawa ng ganitong desisyon. Ang kinaiinteresan niya kanina ay si Damian, pero kahit kailan, hindi siya nagdedeklara ng ganito. Halos hindi sila makapaniwala na ang mga salitang ito ay lalabas sa kanyang bibig pagkatapos makilala ang Diyos ng digmaan. My dear, you have to think this through, bumantong hininga si Arvin. Napag-isipan ko na ito, Dad. Pakispread ang balita, pakiusap ni Tiffany. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpahayag ng suporta si Martin sa deklarasyon ni Tiffany. Ang kanyang suporta ay nagulat sa iba. Pagkatapos ng lahat, si Martin ay palaging nagmamahal kay Tiffany, at handa pa siyang mag-propose sa kanya sa suporta ng pamilya Preston. Bakit siya sumusuko ngayon? Ang tanging paliwanag ay dahil si Martin ay natalo ng Diyos ng digmaan. Sa lalong madaling panahon, ang balita kung paano ang kagandahan ng Oakland City, Tiffany, ay magkakaroon ng kaalaman ng mga mata para sa Diyos ng digmaan na naglalakbay sa buong Oakland City. Ipinahayag niya na hindi siya magpapakasal sa sinuman maliban sa kanya, kahit na walang trabaho iyon na mananatili siyang walang asawa magpakailanman. Sa sandaling kumalat ang balitang iyon, ang Oakland City ay nagkakagulo. Magiging single ba si Tiffany hanggang mamatay? At isipin na idedeklara niya ito sa ganitong paraan. Gayunpaman, hindi talaga imposible para sa kanya na makasama ang Diyos ng digmaan. Noong gabing iyon, marami sa mga manliligaw ni Tiffany ang hindi nakatulog. Nalilito sila kung ano ang gagawin. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang karibal sa pag-ibig ay ang Diyos ng digmaan. Alam na alam nila na hindi sila mananalo laban sa lalaking iyon. Sa bulwagan ng Garrison clan sa Oakland City. Kamangha-manghang. Tulad ng inaasahan ng Diyos ng digmaan ng Erodia. Isang kasiya siyang labanan. Dumagundong si Tyrone. Gaano kalakas, gaano kagaling. Inakala ng marami ang Diyos ng digmaan ay makakalaban lamang sa mga digmaan kasama ang mga hukbo, walang mag-aakalang magiging ganoon kalakas siya sa kanyang sarili. Talagang natalo niya ang libu-libong elite na mandirigman ng mag-isa. Pinuri ng mga tao. Bulalas ni Damian, sabi na nga lang, ang pinakamagandang labanan ay ang labanan na nagbigay ng titulo sa Diyos ng digmaan. Alam ni Damian ang lahat tungkol sa Diyos ng digmaan, kasama na ang mga laban na kanyang sinasalihan. Tama iyan. Tinalo ng God of War ang manlalaban ng 18 Nation Alliance gamit ang isang pares ng kamay na bakal. Ngayon iyon ay isang tunay na nagpapakita ng kapangyarihan. Hindi napigilan ng lahat na umawit ng mga papuri nang maalala ang labanang iyon. Talagang ipinakita niya sa mundo kung gaano kagaling si Erodia. Ang God of War ay talagang isang huwaran para sa lahat ng ating mga anak, nagbuntong hininga si Tyrone, lalagyan ng nobela. Dama po ang tingin niya kay Damian. Kung si Damian lang ang God of War. Gaano kaganda kung ang Diyos ng digmaan ay aking anak. Ang Diyos ng digmaan ay isa sa mga Garrison, ngunit hindi pa namin alam kung saang pamilya siya kabilang. Sinubukan naming tingnan ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit ang aming paghahanap ay hindi nagtagumpay. Sa oras na iyon, ang mga miyembro ng konseho ng pamilya Garrison ay may parehong hitsura ng pagkabigo. Inanunsyo ni Tyrone, mula ngayon, gagamitin ko ang lahat ng resources ko para malaman kung sino ang God of War. Dahil isa siyang Garrison, kailangan niyang malaman ang kanyang pinagmulan. Kahit na ilang beses na siyang inalis, bahagi pa rin siya ng angkan ng Garrison. Kailangan nating ibalik ang Diyos ng digmaan sa pamilya. Ang angkan ng Garrison ng lungsod ng Oakland ay ang pinakamatanda at pinakadalisay na linya ng dugo ng mga Garrison. Sa madaling salita, sila ang orihinal na pamilya ng mga Garrison. Ang sinumang nagtataglay ng pangalan ng pamilya Garrison ay sa paraang karanasan sa angkan ng Garrison sa Oakland City. Ito ang dahilan ni Tyrone para makuha ang Diyos ng digmaan na bumalik sa angkan ng Garrison. Kung ang nag-iisip ng pamilya ni Erodia ay mayroong Diyos ng digmaan sa kanila, ito ay isang hindi maisip at kahanga-hangang tanawin.
Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 11:20. Matapos matiyak ni Tyrone na hindi siya mawawala sa kanyang katayuan bilang padre de pamilya anumang oras sa lalong madaling panahon, gusto niyang mag-ambag sa pamilya. Kaya naman, nais niyang makuha ang Diyos ng digmaan na sumali sa angkan ng Garrison. Ito ay isang bagay na kailangan niyang gawin, anuman ang presyo na kailangan niyang bayaran, lalagyan ng nobela. Sa sandaling nasa panig natin ang Diyos ng digmaan, magkakaroon tayo ng isang pares ng makapangyarihang tao sa nakababatang henerasyon ng angkan ng Garrison. Nai-imagine na ni Tyrone ang eksena. Natural, ang isa pa sa pares na pinag-uusapan ni Tyrone ay si Damian. Sir, magtatapat po ako sa inyo. Hindi pa karapat-dapat si Damian na ikumpara sa God of War, itinuro ng isang tao. Halika ngayon. Alam kong wishful thinking lang ito sa part ko, pero hindi ibig sabihin na pwede kang magpaulan sa parada ko ng ganyan. Tumawa si Tyrone. Samantala, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao ni Damian. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maabyutin ang Diyos ng digmaan, ngunit ang huli ay masyadong malakas. Ang katotohanan na hindi niya maabyutin ang lalaki ay naging sanhi ng kanyang kawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon, may nag-anunsyo, balita mula sa pamilya ng imperial na mayors. Ipinahayag ni Tiffany na hindi siya magpapakasal sa sino man maliban sa Diyos ng digmaan. Mananatili siyang walang asawa hanggang sa mamatay siya kung hindi niya ito mapapangasawa. Ha? Ano ang nangyayari? Tanong ni Tyrone at ng iba pa. Si Damian, na alam halos lahat tungkol sa Diyos ng digmaan, ay nagsabi, si tatay, sina Martin at Tiffany ay orihinal na nakipag-ugnayan kay Levi, ngunit sa wakas ay nakatagpo nila ang mga dayuhang elite na mandirigma. Sa tingin ko sila ay iniligtas ng Diyos ng digmaan. Nakita ko, kaya nakita na ng dalaga ang totoong mukha ng God of War at humanga siya sa kanya. Sigurado akong kahit sinong babae kay Erodia ay gugustuhin siyang pakasalan, lalo na si Tiffany, tinig ni Tyrone. Tama iyan. Ang batang babae ng pamilya Mayors ay may mataas na inaasahan. Narinig kong kahit si Damian ay halos hindi umabot sa inaasahan niya. Tanging ang Diyos ng digmaan ang makapagpapahangga sa kagandahan ng lungsod ng Oakland, sabi ng isa. Ha, balita ko in love pa rin si Levi kay Tiffany. Tumanggi ba siyang sirain ang kontrata ng engagement? Tumawa si Tyrone. Tumanggaw si Damian. Oo. Pero normal lang siguro para sa isang masiglang binata na tulad ni Levi na manabik kay Tiffany. Kung wala siyang asawa, naisip ko na hindi niya sisirain ang kontrata. Pero may katapat ba siya sa kanya? Ngayong tinatanggihan niyang pakasalan ang sinuman maliban sa Diyos ng digmaan, siya ay walang iba kundi isang biro ngayon. Napangisi si Tyrone. Tama, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras dito at simulang alamin kung sino ang Diyos ng digmaan. Kung ang mga bagay ay hindi gagana, kami, ang angkan ng Garrison, ay pupunta sa Northampton para makipagkita sa kanya. Iyon ang plano ni Tyrone. Gayunpaman, hindi niya naisip na madalas siyang pumunta sa Northampton at Southampton sa kanyang buhay. Habang kumalat ang balita tungkol sa deklarasyon ni Tiffany sa Oakland City, isang hindi nasisiyahang boses ang maririnig na umaatungal sa isang lugar sa nasabing lungsod. Hinding-hindi mahuhulog sa iyo ang bayaw ko. Kaya mas mabuting sumuko ka na ngayon. Ang may-ari ng boses ay walang iba kundi si Abigail. Dumating siya sa Oakland City. Gayunpaman, hindi niya maiwasan ang balita tungkol kay Levi. Kahit na ang taya sa pamilyang Garrison ay hindi na binanggit, patuloy siyang nakarinig ng balita tungkol sa pagkatalo niya sa mga dayuhang mandirigma at pakikisangkot sa magandang Tiffany. Parang pinagmumultuhan siya ni Levi, sinusundan siya kahit saan siya magpunta. At saka, may nanliligaw sa kanya kamakailan. Ang paglalarawan sa kanyang kalooban bilang napakarumi ay isang maliit na pahayag. Sobrang nakakaasar, napasimangot si Abigail. Sa kabilang banda, may isang taong natuwa ng makarinig ng balita tungkol kay Levi. Ang taong iyon ay si Benny. Bilang isang mabuting kaibigan ni Levi, nang mabalitaan niya ang tungkol sa kanyang pagkapanalo, labis siyang natuwa. Nagpadala pa si Benny ng congratulatory message kay Levi. Ginoo, Quinten, darating ako sa Oakland City sa lalong madaling panahon. Magkita na lang tayo kapag nandoon na ako, tumawa si Levi. Ha, lahat tama.
Inaasahan ko ang iyong pagbisita. Parehong mga kilalang tao kay Erodia, at gayunpaman, kumilos sila tulad ng mga ordinaryong tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman, sa tuwing sila ay nasa larangan ng digmaan o nasa ospital, para silang mga Diyos na naglalakad sa mortal na mundo.